Ang isang batang lalaki ay may pinakamalakas na Demon Lord na selyado sa loob niya. 400 taon na ang nakalilipas, nagpa siya ang isang makapangyarihang Demon Lord na nagngangalang Shider na lumikha ng Dark Rebel Army upang sakupin ang mundo. Gayunpaman, nabigo siya, ngunit dahil sa kanyang ganap na plot armor. Sa bawat oras na siya ay masawi, siya ay palaging bumabalik sa kanyang buhay, nati-triple ang kanyang kapangyarihan sa hindi maipaliwanag na antas. 15 taon na ang nakalilipas, si Shider ay nakipaglaban sa 4 na kaharian kasama ang kanyang 4 na kasama, sina Archie, Gary, at Abaddon sa isang 4 na taong digmaan. Sa kabila ng pagiging isang makapangyarihang wizard, nagmultaklas din si Shider bilang isang manlalaban, na nagbigay sa kanya ng makapangyarihang magic at nagkaroon ng isang malakas na pangangatawan. Matapos ang 4 na taong labanan, isang pari na nagngangalang Jericho ang nagbasa ng manga at alam na si Shider ay babalik sa kanyang buhay. Kaya natagpuan niya ang bagong anyo ni Shider, isang sanggol na pinangalanang Lucio, at sinliyuhan ang kanyang kapangyarihan at pagkakakilanlan sa sanggol, na parang isang Pokemon. Kaya sa halip na ipanganak bilang Dark Shider, ang sanggol ay lumaki bilang batang lalaki na pinangalanang Lucio. Sa kabila ng pagiging dalawang magkaibang tao, parehong may iisang kaluluwa sina Lucio at Shider, at kung masawi si Lucio, masasawi din si Shider. Pagkalipas ng 15 taon, ang kaharian ng Metallicana ay nasa malaking problema. Ang Dark Rebel Army, ang hukbo ng 4 na Divine Kings na itinatag ni Shider, ay umaatake. Dahil wala na si Shider, itong lalaki na ito na hindi na muling makikita pagkatapos ng eksenang ito ay namumuno na ngayon sa army. Ang lungsod ay nasa kaguluhan dahil sila ay random na sinalakay ni Zeus, at ang mga malalaking goblins na pinamumunuan ni Osvaldo ay inaatake silang lahat. Hindi sila mapigilan ng mga sundalo dahil sa tingin nila ay maaari nilang harangan ang isang charge ng malalaking demonyo, sa pamamagitan lamang ng 8 sa kanila. Ano ang iniisip nila? Sa loob ng katedral, nangako ang mga pari na paprotektahan si Prinsesa Shirley anuman ang mangyari, tinitiyak ang prinsesa na ligtas siya. Tinanong ng prinsesa kung sino ang mga nanghihimasok, at ipinaliwanag nila na sila ay mula sa Dark Rebel Army. Talagang natakot ang maliit na Lucio at sinunggaban ang pinakamataas na manunuya sa silid, sa pag-aakalang ililigtas siya ng lalaking ito. Ang kanyang tagapag-alaga, si Yoka, ay lumapit, hinayla siya palayo, at tinanong kung ano ang mali. Umiiyak si Lucio, at sinabing natatakot siya at gustong umalis. Tinawag siyang duwag ni Yoka, at sinabihan siyang matatapos sa kanya ang kanyang bloodline kung hindi niya gagawin ang nararapat. Natakot si Lucio na sasaktan niya siya, ngunit nang makita niyang hindi siya sasaktan, kinuha niya ang panyo at pinunasan ang kanyang mukha. Gusto ni Lucio na labhan ito dahil nadumihan niya ito, pero sinabi ni Yoka na ayos lang. Magsisimula na rin naman siyang maghugas ngunit hinayla siya nito pabalik at sinabihan siyang tumahimik. Mabilis na sinimulan ng mga sundalo ang pagbabarikada sa pinto. Sinabi nila sa prinsesa na napakaraming kaaway, at kailangan niyang umalis bago basagin ng kaaway ang pinto, na pinamumunuhan ni Osvaldo kasama ang kanyang Dark Army. Biglang nasira ang mga pinto, at dumating si Osvaldo kasama ang kanyang Dark Army. Tumawa siya bilang pagbabante na aalisin ang prinsesa, ngunit humakbang si Yoka at sinabing hindi siya papayag dahil mas marami sila. Plano ni Yoka na talunin ang kalaban sa pamamagitan ng isang lihim na spell na natutunan niya mula sa kanyang ama, si Jericho. Binalaan siya ni Jericho na gamitin lamang ito sa mga sitwasyon sa buhay or kasawian, at ang spell na iyon ay gigising sa tunay na pagkatao ni Lucio. Tinanong ni Yoka kung ano ang ibig niyang sabihin sa tunay na pagkakakilanlan ni Lucio, at ibinunyag ni Jericho na si Lucio ay isang reincarnation ni Demon Lord Shider. Sa sandaling masira ang selyo, madyay gising si Shider at gagamitin ang kanyang kapangyarihan upang sirain ang kanyang mga kaaway. Idinagdag ni Jericho na para makumplito ang spell, kakailanganin ng kiss ng dalagang Pilipina. Binigyang diin niya na hindi dapat magkaroon ng boyfriend si Yoko dahil inaayusan niya ito para maging isang babae na magliligtas sa mundo. Nakikita ito bilang perpektong sandali, nagpa siya si Yoka na ikis ang isang walang malay na Lucio na nasaktan sa panahon ng isa sa mga pag-atake ng kaaway. Biglang lumabas ang isang madilim na aura mula kay Lucio, na lumalakas na parang nasa hustong gulang na siya at naging si Shider. Nagulat at natakot ang lahat nang makita ang pagbabalik ng Demon Lord. Nagsimulang tumawa si Shider na parang balisa, dahil sa wakas ay malaya na siyang masasakop ang mundo hanggang sa mapahinto siya ng balangkas na gawin ito.
Gayunpaman, ang Dark Rebel Army ay tila nakalimutan kung sino ang namamahala. Dalawa sa mga halimaw ang sumusugod kay Shider, ngunit sinabi niya sa kanila na tumahimik at tinapos sila kaagad. Si Yoko, na nagulat pa rin, ay nagtanong kung siya ba si Lucio. Sumagot si Shider na siya pa rin si Lucio. Hindi makapaniwala ang mga tao sa kanilang mga mata, habang nakikita nilang buhay na buhay ang Demon Lord. Ngunit si Osvaldo ay hindi natatakot at ipinagmamalaki na ang Dark Rebel Army ang namamahala sa lahat. Inutusan niya ang halimaw na umatake, gayunpaman, ginagawang tomato paste ni Shider ang bawat halimaw upang maipadala niya ito kay Gordon Ramsay. Natatakot ang lahat na masaksihan ang hindi kapani-paniwalang kapangyarihan ng maalamat na Demon Lord. Matapang na nilapitan ni Shider si Osvaldo na, sa kabila ng takot, ay naghagis ng mga walang laman na banta. Ipinagmamalaki ni Osvaldo ang tungkol sa pagtatapos ni Shider, at kung paano sisirain ng Dark Rebel Army ang kaharian. Sinasabi niya na gagamitin niya ang kanyang pinakamalakas na spell na walang sino man ang makakatiis na ginaya ang Chidori ni Sasuke. Tumawa si Shider, na nagsasabi na ang isang copycat Chidori ay hindi gagana sa kanya. Ngunit inilunsad pa rin ito ni Osvaldo. Sa sorpresa ng lahat, literal na nasunog si Shider. Tinutuya siya ni Osvaldo sa pagsasabi na hindi ito gagana. Si Yoka ay nagsimulang sumigaw dahil hindi man lang siya umabot ng 10 segundo, katulad ng iba. Sinimula ni Osvaldo na tamaan si Shider gamit ang kanyang armas na tila wala ng pinsala. Gayunpaman, ibinagsak niya ang armas sa takot kapag ang uling ay nagsimulang maalis. Hindi makapaniwala si Osvaldo na nakaligtas si Shider. Galit na galit, naghanda si Shider ng spell para tapusin si Osvaldo. Nagmakaawa si Osvaldo para sa kanyang buhay, na nangangakong gagawin ang anumang bagay. Ngunit si Shider ay hindi nagpakita ng awa, inalis siya sa isang napakalaking apoy, na nag-iiwan sa lahat na natigilan. Ginagamit niya ang pagkakataong ito para makalayo sa katedral. Napansin at hinabol siya ni Yoko, na curious kung saan siya pupunta. Sinabi ni Shider sa kanya na gusto niyang maghiganti sa kanyang ama para sa pagsil sa kanya, at pagkatapos ay plano niyang magsimula ng isang thermonuclear na pandaigdigang digmaan. Si Shider ay tumawa at nagtanong kung ito ba ay nakakatakot sa kanya, na sinasabing tatapusin niya ang sinumang kumakalaban sa kanya, mabuti man or masama. Hindi makapaniwala si Yoko sa kanyang naririnig, ngunit tiniyak sa kanya ni Shider na ililigtas niya ang kanyang buhay hanggat wala itong mga tagahanga sa kanyang bayo. May nararamdaman si Yoko para sa wizard na ito, ngunit ayaw niyang paniwalaan ito. Nilapitan siya ni Shider at nagpupumiglas siya, sa pag-aakalang mayroon siyang malademonyong reeds sa paraang ginagawa niya ito. Itinatanggi ito ni Shider, at kapag tinanong ni Yoko kung mahal niya ito, sinabi niyang kinasusuklaman niya ito dahil lagi siya nitong inuutusin. Tapos sa hindi inaasahan sandali, kinis niya siya. Gayunpaman, si Shider ay biglang nakaramdam ng sakit at sumigaw bago niya magawa ang anumang bagay. Ang spell ay nabawi at si Shider ay nagbagong anyo pabalik sa batang si Lucio, na naiwang nalilito. Nalaman ni Yoko na ang isang kiss ay maaaring buhayin muli ang selyo. Hindi alam ni Lucio kung ano ang nangyari, at nagsimulang tumingin sa paligid para sa halimaw. Gayunpaman, ngumiti lang si Yoko at sinabi na gagawin niya itong masayang pakikipagsapalaran sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Hindi naman ito kinwestiyon ni Lucio at binanggit na nagugutom siya. Iminungkahi ni Yoko na bumalik sila sa bahay, at malawak na ngumiti si Lucio. Nagsimula silang maglakad pa uwi, at tinanong siya ni Yoko kung gusto niya siya. Umuwi sina Yoko at Lucio, at umupo sila para sa hapunan. Nang gabing iyon, nagpakita ang isang misteryosong lalaki at tinalo ang mga gwardya na nagpo-protekta sa bahay. Itong lalaking ito na may sandata, ay ginagawa lang ang trabaho niya. Pumunta ang misteryosong tao sa kwarto ni Yoko. Nagising si Yoko at nagsimulang magtanong sa kanya. Pinupuri niya ang kanyang katalinuhan, ngunit bago niya maipakilala ang kanyang sarili, sinipa siya ni Yoko, nagpapadala ng isang pandaigdigang sakit na naramdaman ng bawat tao na nabubuhay, na nagpatambo sa kanya. Hinihiling ni Yoko na malaman kung sino siya, ngunit ang lalaki ay tumayo at ipinakilala ang kanyang sarili bilang si Gary. Inihayag niya na isa siya sa 4 na Divine Kings na nilikha ni Shider. Ipinaliwanag ni Gary na mayroon siyang tanong para kay Yoko, at alam niyang anak siya ng High Priest. Itinali ni Gary si Yoko sa pader at tinanong kung nasaan si Shider. Iginiit ni Yoko na wala siyang kakilala sa ganoong pangalan.
Samantala, mahimbing na natutulog si Lucio na walang pakialam sa mundo. Binanggit ni Gary ang Venom, isang spell na nilikha ni Shider, at pinag-uusapan ang tungkol sa isang golem na pumaslang sa isang Hydra. Naniniwala siyang bumalik si Shider dahil si Shider lang ang sinusunod ng golem. Nalilito kung bakit 2 beses na pinrotektahan ni Shider ang kaharian. Gusto ni Gary na malaman ang mga sagot mula kay Yoka, ngunit literal na walang ideya si Yoka kung ano ang pinagsasabi ng lalaking ito. Hinimok siya ni Gary na sabihin sa kanya ang impormasyon, ngunit nagising si Lucio sa kanilang interogasyon. Nag-aalala si Yoka na matuklasan ni Gary na si Shider ay selyado sa loob ni Lucio. Gayunpaman, hindi pinansin ni Gary si Lucio at patuloy na nagtatanong kay Yoka. Biglang naglabas ng madilim na aura si Lucio at sinigawan si Gary sa boses ni Shider, nagbabala sa kanya na huwag hawakan si Yoka dahil babae niya ito, nagbabantang tatapusin siya kung gagawin siya ng mali. Naguguluhan si Gary dito, at si Yoka ay pare-parehong naguguluhan, na tila hindi alam kung si Lucio or Shider ang nagsalita. Si Shider, na nasaan niyo pa rin ni Lucio, ay tumugon na si Yoka ay sinliyuhan siya ng 2 beses pinahina ang selyo. Habang natutulog si Lucio, maaaring mabawi ni Shider ang ilang kontrol sa katawan. Hindi makapaniwala si Gary na sinliyuhan si Shider sa loob ni Lucio. Sa sandaling iyon, ang High Priest at mga gwardya ay pumasok sa silid upang iligtas si Yoka. Pagkatapos ay hinawakan ni Gary si Yoka at gumawa ng senadoryas na tinawag ang Brown Eyes Black Dragon sa posisyong depensa. Inakyat niya ito kasama si Yoka at ginamit ito para makatakas. Bago umalis, sinabi ni Gary sa High Priest na ipagpapalit niya ang kanyang anak na babae para kay Shider, ngunit hindi siya marinig ng High Priest dahil siya ay napakalayo sa langit. Nakikita si Shider na may galit sa mukha, ngunit walang kapangyarihan habang kontrolado ni Lucio ang kanyang katawan. Ang pagdukot kay Yoka ay iniulat sa hari at sa tagapayo. Nag-aalala ang tagapayo na alam na ngayon ng kaaway ang sikreto ni Shider. Nakahinga si Jericho na kasama pa rin nila si Lucio, at sinabing hindi pa nangyayari ang pinakamasama. Ang hari ay nakikiramay kay Jericho, kinikilala ang kanyang pag-aalala para sa kanyang anak na babae. Iminumungkahi ng ilang pari na bumuo ng isang rescue party, ngunit ipinahayag ni Jericho na ito ay walang silbi dahil si Shider lang ang nakakaalam ng lokasyon ni Gary dahil isa rin siya sa kanyang dating komandante. Hindi alam ng konseho kung ano ang gagawin, dahil hindi nila masisira ang selyo ni Shider kung wala si Yoka. Hindi nila maaaring ikis ang batang ito dahil hindi sila mga dalaga. Sa tingin nila kailangan nilang maghanap ng isa pang dalaga na may mahiwagang kakayahan. Gayunpaman, halos wala silang kakilala. Si Prinsesa Shirley ay humakbang pasulong na nag-aalok upang samahan ang bata, binanggit ang kanyang pagsasanay sa white magic ng pari. Pumayag silang lahat na tumulong si Prinsesa Shirley. Hindi sumang-ayon ang hari dahil para sa maharlikang pamilya, ang Kiss ay nangangahulugang kasal dahil lahat sila ay mga walang puwang sa mundo. Nangangatuwiran si Shirley na kailangan ni Yoka ng tulong, at hindi niya basta-basta may tatago habang naghihirap si Yoka. Tumanggi siyang iwanan ang kanyang kaibigan, ngunit iginiit ng kanyang ama na hindi maaaring ikis ng royalty ang isang mahirap. Pumasok si Jericho, sinabing hindi maganda ang kalusugan ng hari at inutusan ang mga bantay na ipadala siya sa ibang bayan. Pagkatapos maalis ang hari, nagsimula si Shirley sa pamamagitan ng pagtawag kay Lucio para lumapit. Nag-aalala ang mga pari na baka delikado ito dahil madyay gising si Shider, at pipiliin na sumali sa kaaway. Gayunpaman, isa pang tagapayo ang nagbibigay katiyakan sa kanila, na nagsasabing ang pagdukot kay Yoka ay ginawa ang mga mandurukot na kaaway ni Shider. Ipinaliwanag ni Jericho na ang paggising kay Shider ay may mga panganib, ngunit mayroon siyang mga alaala mula sa 14 na taon na nabuhay siya bilang Lucio, na nagpabago sa kanya. Sa kabila ng pag-aalala tungkol sa ideya ng pagkawala ng kanyang pinapahalagahan, nagpa siya si Shirley na magpatuloy sa spell. Si Shider ang tanging makakapidyo kay Kalso na ibalik ang Diyos ng pagkasira. Umaasa si Shirley na totoo ang sinabi ni Jericho tungkol sa pagiging tagapagligtas nila si Shider. Nakumpleto niya ang spell, at kailangan nating i-blur ang bahaging ito dahil sa mga patakaran ng YouTube. Nag-transform si Lucio bilang Shider ngunit hindi naging rogue. Bamaling siya kay Jericho, na nagpapaliwanag na si Yoka ay dinukot ni Gary. Pumunta si Shider kasama si Shirley at ilang mga sundalo upang iligtas si Yoka mula sa kuta ni Gary.
Nagrereklamo si Scheider tungkol sa pagsama nito sa kanya, ngunit ipinahayag ni Shirley na hindi pa rin siya nagtitiwala sa kanya. Tumingin-tingin si Shirley sa paligid at tinanong si Scheider kung nandoon ang hideout ni Gary. Sumagot si Scheider na si Gary ay may base sa Grave Valley sa nakalipas na 15 taon. Inutusan ni Shirley ang mga sundalo na umalis, at sinubukan nilang malaman kung paano makakalusot sa gate. Iminungkahi ni Shirley na dumaan sa tarangkahan, ngunit sinabi sa kanya ng komandante na itigil na niya ang pagbabasa ng manga dahil tatapusin niya sila. Nagsimulang tumawa si Scheider at sinabing gusto niya ang ideya. Siya ay humakbang pasulong at pinasabog ang tarangkahan, at ang mga debris ay tumapos sa mga gwardya. Ang commander ay kainahinala dahil walang palihim na mga kaaway ang sumusubok na pigilan sila, ngunit biglang nagpakita ang isang minotaur sa isang pader. Nakita ni Scheider ang isang hagdan na umaakyat at sinabihan niya ang mga gwardya na pigilan ang minotaur, habang sila ni Shirley ay aakyat sa pader, na karaniwang iniiwan ang mga gwardya na masawi. Umakyat sila sa hagdan at habang papasok sila sa bulwagan, napansin ni Shirley ang isang pulang espada sa malapit na iniisip na isa itong maalamat na loot. Walang pag-aalinlangan, kinuha niya ito at sinubukan siyang pigilan ni Scheider. Ang espada ay natatakpan ng apoy at si Shirley ay natakot na sinasabing ang espada ay hindi gustong mahawakan ng walang pahintulot. Binitawan ni Scheider ang espada mula sa kanyang kamay, ngunit naatik siya sa proseso. Ipinaliwanag ni Scheider na may spell trap ang espada. Nag-aalala si Shirley habang dumudugo si Scheider at bumagsak sa lupa. Sa kabila ng kanyang sakit, pinagalitan siya ni Scheider dahil sa hindi pag-iingat at ang malala pa, ang talim ng espada ay nababalutan ng lason. Nakapatong ang ulo sa kanyang kandanggan, at puno siya ng pag-aalala at nangakong gagawin ang anumang hilingin ito. Si Scheider ay humiga sa kanyang likod, at sinabi sa kanya na sipsipin ang lason mula sa sugat. Sa panahon ng proseso, ang Fire Sword ay biglang nag-activate sa sarili nito at isang demonyong nagngangalang Ifrit ang lumabas mula rito. Binalaan ni Ifrit sina Scheider at Shirley na kukunin niya ang kanilang buhay, at pinatindi ang apoy sa kanilang paligid. Gayunpaman, nasorpresa ni Scheider si Ifrit sa pamamagitan lamang ng pagsalungat sa kanya. Sa kabila ng kanyang mga pagtatangka na patakbuhin ang mga ito sa pamamagitan ng pagpapatindi ng apoy at paghahagis ng isa pang spell, madaling napigilan siya ni Scheider. Ipinaalam niya kay Ifrit na sa kanya ang spell, ngunit ang paningin ni Scheider ay nagsimulang lumabo dahil sa lason. Upang protektahan si Shirley, nagpa siya si Scheider na ilabas ang 1% ng kanyang kapangyarihan. Tinakpan niya silang dalawa ng harang at inutusan si Shirley na huwag gumalaw. Nagpa siya siyang labanan si Ifrit na nagpaliyab sa apoy na nakapalibot kay Scheider. Tinawag ni Ifrit na walang isip si Scheider dahil sa pag-alis sa kanyang hadlang, na sinasabing hinding-hindi siya magiging kagaya niya. Nag-aalala si Shirley para sa kanya, ngunit tiniis ni Scheider ang init at nag-counter-attack. Kinukutya siya ni Ifrit, nagtatanong kung hindi siya natatakot sa 2,000 degree na apoy. Sinimulan siyang hagupitan ni Scheider at ipinagmamalaki ni Ifrit na hindi gagana sa kanya ang spell. Tinapos ni Scheider ang spell at isinusugod ang kanyang spell kay Ifrit. Nagulat si Ifrit, nagtanong kung paano lumikha si Scheider ng apoy na mas mainit kaysa sa kanya. Ipinaliwanag ni Scheider na mas malakas talaga siya, at hindi na niya kailangang ipaliwanag pa iyon. Naririnig ni Gary ang lahat ng kaguluhan at ngumingiti siya, habang buhat-buhat niya si Yoka dahil alam niyang nasa paligid si Scheider. Ginagamit ni Scheider ang puwersa upang ipadala si Ifrit na bumagsak sa isang bintana. Hindi makapaniwala si Ifrit na siya, isang espiritu ng apoy, ay natalo ng isang tao sa unang pagkakataon sa kanyang 300 taong buhay. Hinapakan ni Scheider ang ulo ni Ifrit, habang natutunaw siya sa usok at bumalik sa espada. Nadismaya si Scheider na napakadaling talunin ni Ifrit, at dapat nilang bigyan siya ng mas mahirap na mga kaaway. Nagulat ang mga ninja sa silid na tinanggap ni Ifrit ang pagkatalo at bumalik sa espada. Kahit si Gary ay hindi siya kayang lupigin at ngayon si Scheider ang master ng espada. Hinawakan ni Scheider ang Fire Sword, binanggit na wala itong silbi sa isang wizard na katulad niya dahil wala siyang mahabang kasanayan sa espada, kailangan niyang igalang para makuha iyon. Itinaas ni Scheider ang espada at tinawag niya si Gary para ilabas si Yoka. Ang mga ninja ay tumakas sa takot na gagamitin ni Scheider ang espada. Bago ito ay activate ni Scheider, nagpakita si Gary na bitbit si Yoka sa kanyang mga kamay. Nakangiti siya, sinabing 15 taon na ang nakalipas mula noong huli niyang nakita si Scheider.
Naantig si Yoka na dumating si Shider upang iligtas siya. Ibinaba ni Gary si Yoka, pinuri si Shider sa pagkatalo niya kay Ifrit. Binanggit niya kung paano noong araw, kontrolado ni Shider ang 400 hukbo ng Jillian at halos nasakop ang mundo. Sa kabila ng lahat ng mga spell na ginamit ni Shider upang makarating doon at ang lason sa kanyang sistema, alam ni Gary na nasa limitasyon na si Shider. Sinabi niya na si Yoka ay dapat maging espesyal para kay Shider upang iligtas siya, na hindi katulad niya. Kadalasan, si Shider ang personifikasyon ng kasamaan. Gagawin niya ang lahat para manalo, na kinakatakutan siya ng mga tao. Ngunit nakakatuwa na ang isang babaeng tulad ni Yoka ay nagpabuti sa kanyang pagkatao. Iniwan ni Gary si Yoka, at hinamon si Shider na ayusin ang kanilang mga hindi pagkakaunawaan sa isang labanan. Gusto niyang alamin kung sino ang mas malakas, isang wizard na nagcast ng unang spell or isang swordsman na maghahampas ng unang atake. Hiniling niya kay Shider na patunayan kung gaano siya naging malakas sa nakalipas na 15 taon, at tinanggap ito ni Shider ng walang pag-aalinlangan. Sinusubukan ni Shider na samantalahin ito sa pamamagitan ng paglulunsad kay Gary, ngunit kinontra siya ni Gary. Napilitan si Shider na umatras, hindi magawang isara ang distansya. Ang mga ninja ay nagsasaya para sa kanilang master, habang ipinagmamalaki ni Gary ang pag-atake kay Shider nang hindi siya nakakalapit. Tumayo si Shider at sinugod siya ni Gary, na naglakas loob na sinabi na magcast siya ng spell. Inihampas ni Gary ang kanyang espada kay Shider, na mahusay na umiiwas. Si Shider ay nakikipaglaban gamit ang isang espada, ngunit naaalala niya, muli, wala siyang mahabang kasanayan sa espada at kakailanganin niyang gawing muli ang kanyang karakter. Habang nanonood, napagtanto ni Yoka na kapag walang spell, literal na walang laban si Shider. Walang paraan si Shider na makalaban sa manlalaban na ito. Gayunpaman, dumating si Shirley at tiniyak sa kanya na hahayaan ng mga manunulat si Shider na talunin ang kanyang kaaway. Nag-aalala si Yoka na si Shirley ang gumising kay Shider. Patuloy na nagsasagupaan sina Gary at Shider, at naghatid si Gary ng isang hit na nagtutulak kay Shider pabalik. Sinimulan ni Shider ang pagbigkas ng mga incantation na ginagawang mag-alala ang mga ninja na siya ay magsasagawa ng venom. Si Gary ay may kumpiyansa na sumusugod patungo kay Shider, na hinuhulaan na ito na lamang ang natitirang spell ni Shider. Tinapos ni Shider ang spell, ngunit isinara ni Gary ang gap, at pinutol ang braso ni Shider. Ang mga babae ay nag-aalala at ang mga ninja ay natutuwa na ginawa ito ni Gary. Ngunit hindi pa tapos si Shider. Inihagis niya ang venom, sinunog ang mga kamay ni Gary at naitaboy niya siya patungo sa isang pader. Ginawa ni Gary ang huling pagtalon na iyon dahil tatamaan sana ng venom ang buong katawan niya at mawawasak ito. Sinabi ni Shider kay Gary na minamaliit niya siya, at itinulak siya ng higit pa kaysa sa sinuman. Naging seryoso silang dalawa at nagpahayag na tatapusin nila ang isa. Ang mga ninja ay nag-aalala na kung sila ay magsasagupaan, ang isa sa kanila ay malinaw na mananalo at sila ay walang magagawa kapag si Shider ang mananalo. Gayunpaman, nagdududa sila na si Shider ay may natitira pang spell para labanan si Gary. Si Shider ay nagsimulang gumawa ng isang maalamat na spell. Inihahanda ni Gary ang sarili niyang ultimate attack na sinasabi kay Shider na hindi niya magagawa ang spell na iyon sa kanyang kondisyon. Tinapos ni Shider ang spell at inilunsad ni Gary ang kanyang pag-atake, ngunit kinontra ito ni Shider. Nagulat si Gary na ang kanyang ultimate attack na mas mabilis kaysa sa bilis ng tunog ay napigilan ni Shider. Ang fortress ay biglang nagsimulang gumuho, at si Shider ay tumawa. Ipinaliwanag niya na kapag ang dalawang magkasalungat na espiritu ay nagsanib, bumubuo sila ng isang field ng puwersa. Gamit ang kapangyarihang ito, plano niyang pasabugan si Gary at ang kanyang fortress. Tinatawag niya itong Jihad Owner at pinakawalan ito. Ang sahig sa ilalim ni Gary ay bumigay, at si Shider ay nagsimulang tumawa habang ang lahat ay nagsisimulang gumuho. Ang ilang mga debris ay halos mahulog sa mga babae, ngunit pinoprotektahan sila ng hadlang. Ang buong fortress ay gumuho kasama ng lahat sa loob na iniwan sina Gary at Shider na parehong natigil sa ilalim ng isang bungkos ng mga durog na bato. Nag-uusap sila habang unti-unting gumagaling ang mga braso nila. Sinabi ni Gary na nandayo si Shider dahil may natitira pa siyang spell. Sinabi sa kanya ni Shider na ang mga high-level na wizard na tulad niya, ay palaging nagsasave ng level 6 spells para sa huli. Iniisip ni Gary na napaka-dioperan iyon kung tutuusin, at tinawag si Shider na walang isip dahil sa pag-aayos lamang ng kanyang naputol na braso ng walang paggamot.
Hindi maintindihan ni Gary ang katawan ni Scheider, ngunit wala siyang pakialam. Napangiti si Scheider at sinabing gusto niya na maaaring pabayaan ni Gary ang mga bagay-bagay. Nagulat si Gary dahil sinubukan siyang saktan ni Scheider ngayon-ngayon lang, pero ngumiti lang pabalik si Scheider. Biglang naalala ni Gary si Leroux, na literal na isang Pokemon. Sumigaw siya para kay Leroux, ngunit ligtas ang dragon, na nakahawak kay Shirley. Ibinigay ni Shirley si Leroux kay Gary, at masaya siya na okay na ang dragon. Ipinaliwanag ni Yoka na pinrotektahan ng hadlang si Leroux at silang lahat. Nalaman ni Gary na pinrotektahan ni Scheider si Leroux. Hindi siya makapaniwala na kahit pagod na si Scheider ay naisip pa rin niyang panatilihing ligtas ang lahat, maliban sa sarili niyang mga kawal na walang pinagkaiba sa Minotaur na iyon kanina. May nakakaalala ba sa kanila? Sa kanyang nakaraang buhay, walang pakialam si Scheider at tatapusin niya sina Gary at Leroux. Ngumiti si Gary at sinabi kay Scheider na hindi niya alam na ganoon siya kabait. Namangha si Shirley na sa panahon ng labanan, pinili pa rin ni Scheider na protektahan ang kanyang mga kaaway. Lumingon si Scheider kay Yoko, ngumiti, at nagsimulang gumalaw sa harap niya. Tumugon si Yoko sa pamamagitan ng pasasalamat sa kanya sa pagdating upang iligtas siya. Tinanong ni Scheider kung iyon lang, at idinagdag niya na siya ay cool. Ito ay nagpapangiti sa kanya, at pagkatapos ay sinurpresa niya si Yoko sa pamamagitan ng maaari mong hulaan ito sa ngayon. Samantala, pinanood ni Abaddon ang laban ni Scheider at Gary. Alam niyang lilipat si Gary ng panig at muling magtatrabaho para kay Scheider, kaya nagpa siyang ipadala ang Dark Elf Archie para salakayin ang Metallicana. Pagkatapos makipag-ayos kay Scheider, sinabi ni Gary sa grupo na sinasalakay ng Dark Rebel Army ang kaharian ng Metallicana, dahilan upang gumawa ang taong ito ng malakas na pagsigaw. Nagmamadali silang bumalik sa kastilyo upang protektahan ang kaharian. Habang papalapit ang Dark Army, ipinadala ni Gary ang kanyang hukbong ninja upang labanan sila, na tinapos ang mga halimaw. Nagbabago ang sitwasyon nang sumali si Archie sa labanan. Walang pag-aaksaya ng oras, inatake niya si Gary sa kanyang wyvern. Nagsasalpukan sila ng mga espada, na lumilikha ng kidlat na gumimbol sa kanila at nagpabagsak sa kanila sa wyvern. Ligtas silang nakarating sa lupa, at masaya si Gary na makita si Archie, ngunit hindi siya nasisiyahan. Tinanong ni Archie kung bakit niya ipinagkanulo ang 4 Divine Kings, at sinabi ni Gary na mas masaya ang plano ni Scheider, at hindi siya katulad ni Griffith. Nakakainis ito kay Archie, at idineklara niya na tatapusin niya siya sa kanyang sikretong Horion Sword style na hindi nalihim. Ginagamit niya ito para putulin muli ang braso nito, at ang pag-atake ay napakalakas na lumikha pa ito ng isang kidlat na sumasabog na naging sanhi ng pagkawasak ng isang bahagi ng tulay. Ang mga ninja, na hindi talaga nag-alok ng tulong sa kanilang master kapag nahaharap siya sa mahihirap na kaaway, ay muling nag-aalala para sa kanilang master. Buti na lang at may malakas na pangangatawan si Gary, at naikabit muli ang kanyang braso. Nakaharap ni Archie si Scheider, na inihayag ang kanyang galit sa kanya sa nakaraan. Natagpuan ni Scheider si Archie bilang isang ulilang babae at pinalaki siya, at sa pagtanda niya, naging magkasintahan sila hanggang sa nagpasya siyang umalis sa 4 Divine Kings. Habang inaalala ni Archie ang nakaraan, niyakap siya ni Scheider mula sa likuran. Sinusubukan niyang kumawala, ngunit hinigpitan nito ang pagkakahawak at tinanong kung iniisip pa rin niya ang tungkol sa pagpaslang sa kanya, sa halip na magkaroon ng mga matinding backshot session. Nainas si Archie, determinadong tiyaking hindi na siya babalik sa buhay sa pagkakataong ito. Gayunpaman, si Scheider, na kilalang kilala siya, ay ginagamit ang kanyang Demon Reese para mahulog siya sa kanyang mga salita. Binuhat siya nito at tinanong kung bakit siya nagkakaganito. Nagsisimulang magreklamo si Archie tungkol sa kung paano niya ginagamit ang Demon Reed sa kanya, ngunit patan rin sa iba pang mga babae. Si Scheider, ang sweet talker, ay tiniyak sa kanya na sa 100 taon na kanilang pinagsamahan, mahal niya ito ng higit sa sinuman. Nakumbinsi si Archie sa sinabi ni Scheider, at hahawakan na sana niya ang mukha nito nang mapansin niya ang kanyang asul na kuko. Bigla, naalala niya ang babala ni Abaddon, nahulaan niya na ito ay maaaring mangyari kaya siya ay nag-spell kay Archie. Kung mabibigo siyang tapusin si Scheider or tuluyang lumipat ng panig, ang kanyang asul na kuko ay magiging pula, at ang kanyang katawan ay sesabog. Nakita ni Archie ang kanyang kuko na nagiging purple, tanda na malapit na itong mamula. Napansin ni Scheider ang kanyang nag-aalalang hitsura at nagtanong kung ano ang mali.
Tinutulak niya siya, tinatawag siyang duwag at sinasabing hindi uubra sa kanya ang kanyang mga mapanlinlang na paraan. Si Scheider ay nalilito, habang pinapanood ang kanyang paglukso sa kanyang griffin. Pagkatapos ay binalaan siya ni Archie na babalik siya kasama ang kanyang hukbo upang wakasan siya at ang Metallicana. Nang wala na si Archie, bumalik sila sa kastilyo upang gamutin ang mga sugat ni Gary. Sa hapunan, napansin ni Scheider si Yoka na parang nagtatampo sa kanya. Dahil sa hindi niya maisip, hinihingi niyang malaman kung ano ang ikinagagalit niya. Nagsisimula siyang humagulgol na parang sanggol, tumutulo pa nga ang mga luha, sinasabing hindi makatarungan na hindi siya pinapansin. Sinagot ni Yoka ang parehong tono, na nagsasabi na hindi siya galit, siya ay isang babae lamang. Pagkatapos ng pagtatalo kay Yoka, nagpapahinga si Scheider sa kanyang silid. Naramdaman niyang nagiging ligaw ang mga elemental spirits, at lumalabas na si Archie ay nagbabalik at gumawa ng napakalakas na spell na tinatawag na mid-death sa bahagi ng kastilyo, na nagwasak dito. Si Scheider ay bigo na hindi siya makapag-react sa oras, at iyon ay isang kakaiba na magic upang sumangguni sa tamang oras. Nagulat si Leroux na ginamit ni Archie ang napakalakas na spell, at ipinaliwanag ni Scheider, na kaya siya tinawag na Empress of Thunder dahil sa kanyang lakas. Nagalit si Scheider na masyado nang nanggugulo si Archie at nagpas siyang hamanin siya, ngunit pinigilan siya ni Shirley, nakikiusap sa kanya na huwag pumunta at umiiyak na siya ay tatapusin. Pareho ang iniisip ni Yoko, nag-aalala na si Scheider ay maaaring hindi makalabas ng buhay kung aawayin niya ang kanyang dating kasama at kasintahan. Ano nga ulit ang sinabi niya? Sinusubukan niyang kausapin siya tungkol dito, ngunit bigla siyang hiniling ni Scheider na bigyan siya ng barya. Nalilito, ginagawa niya. Kinuha niya ito, ini-flip sa hangin, sinalo, at sinabi kay Shirley, ganyan siya na scam. Tinitigan niya si Archie at sinabing sigurado siyang hindi siya nito pababayaan ng walang laban. Nagpasya siyang pumunta at inutusan silang dalawa na magtago. Si Archie ay lumilipad sa ibabaw ng mga ito sa kanyang griffin, na nagpahayag na siya ay bumalik tulad ng ipinangako at handang tapusin ang buhay ni Scheider. Nadismaya si Scheider, at binyantaan siya na hindi na siya makakalakad pagkatapos ng 2 round kasama niya sa labanan. Nag-aalala si Gary na sa wakas ay mag-aaway na sila at magiging masama ito. Sinabi niya na inayos ni Archie ang kanyang sirang espada, ang Renan, at ang posibilidad ay laban kay Scheider sa pagkakataong ito. Gumagamit si Scheider ng spell na tinatawag na I'm going to fly spell, na nagpapahintulot sa kanya na lumipad sa kalangitan, na ikinagulat ng lahat dahil ang mga tao ay hindi maaaring lumipad. Hindi naabala si Archie at naghahanda ng isang spell, na ginagawa ang Radiant Ken Buzz na may kidlat. Nagtanong si Scheider tungkol sa spell, at sinabi niya sa kanya na maraming matataas na sinaunang spell na hindi niya alam. Itinaas ni Archie ang espada at lumikha ng globo ng kidlat. Hindi pa ito nakita ni Scheider noon, at ipinaliwanag niya na ang sphere ay may spell na tinatawag na I'm going to absorb all spells around me, ibig sabihin hindi na niya magagamit ang kanyang mga spells sa labanan. Ang sphere ay nagsimulang sumipsip ng mahika ni Scheider, na naging sanhi ng pagbagsak niya sa lupa. Nag-aalala ang mga babae sa kanya, habang nalaman ni Gary na matalino si Archie na lumipat sa isang sword fight dahil matatalo siya sa isang magic duel. Delikado ito para kay Scheider dahil maaaring umatake si Archie gamit ang kanyang espada mula sa itaas. Gaya ng hinulaan, siya ay naglulunsad patungo kay Scheider, na nagsasabi na hindi siya match para sa kanyang Renan ngayong nabuklod na ang kanyang mahika. Gayunpaman, ginulat siya ni Scheider sa pamamagitan ng pag-counter gamit ang isang fire spell, na naa-absorb ng sphere. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sinabi ni Archie na ito ay walang silbi at naghahanda ng malakas na pag-atake na tinatawag na Sendless Demon Lord Flying. Pinapadala nito si Scheider na lumilipad sa dingding. Tumayo si Scheider, na pagtatanto na hindi niya kayang labanan siya ng walang sandata. Nagulat si Gary na nagawa iyon ni Archie kay Scheider. Malapit nang gawin ni Archie ang finishing blow nang may dumaan sa kanya, at dumapo sa likod ni Scheider. Si Ifrit pala ito. Binalaan ni Ifrit si Archie na mag-ingat dahil hindi na niya sasaktan ang kanyang master. Siya, ang tagapag-alaga ng Fire Sword, ay dumating na. Hindi inaasahan ni Scheider na makikita niya si Ifrit. Ipinaalala sa kanya ni Ifrit na siya ang may karapatang gumamit ng Fire Sword, at ang isang espada ay tiyak na ipagtanggol ang master nito. Kung lalaban na ni Scheider ang Renan ni Archie, si Ifrit ang magiging espada niya para sa laban na ito, na magiging Fire Sword.
Nagalit si Archie dahil nawawala ang tsansa niyang manalo. Hindi gusto ni Scheider ang tulong mula kay Ifrit, ngunit isinasaalang-alang ang kanyang sitwasyon, kinuha niya ang espada, na agad na nag-aapoy sa apoy. Ngayon ay handa na siyang labanan si Archie, na naghahanda ng isa pang slash na nagdedeklarang hindi na siya papalampasin muli. Habang si Archie ay naglulunsad patungo sa kanya, pinuntirya ni Scheider ang kanyang griffin, hiniwa ito sa dalawa at iniihaw ito sa isang masarap na saikan inasal. Tumalon si Archie at dumapo sa lupa. Napangiti si Scheider, ngunit ang lupa sa ilalim niya ay biglang nabibitak at bumigay. Tumayo si Scheider upang mabawi ang kanyang sarili mula sa pagkahulog at lumapit si Archie sa kanya, pinupuri siya sa pagpapaamo kay Ifrit at paghawak ng espadang apoy. Gayunpaman, sinabi ni Archie na patutunayan niya na hindi siya match sa kanyang Thunder Beast na naninirahan sa kanyang espada. Sinabi sa kanya ni Scheider na huminto sa pagmamayabang at lumapit sa kanya. Ang dalawang magic sword, ang isa ay may apoy at ang isa ay may kidlat, ay kumikinang sa kanilang sariling mga espesyal na kapangyarihan. Ang mga ninja ay nasa sabik para sa malaking laban, ngunit sinabi ni Gary na si Scheider ay medyo nasa isang mahirap na lugar, ang kanyang mahika ay selyado, at kahit na ang kanyang fire sword ay mas malakas kaysa sa Renan at may mahusay na pisikal na lakas, wala siyang pag-asang manalo kay Archie sa isang sword fight. Iniisip ni Gary na hindi magtatagal ang laban dahil isang malakas na hit ang magpapasya sa mananalo. Nakatayo lang doon sina Archie at Scheider, nakatingin sa isa't isa, ready to attack anytime. Nagpasya si Archie na gawin ang unang hakbang gamit ang kanyang ultimate move. Nag-aalala si Gary para kay Scheider at sinabihan siyang tumakas. Sinubukan ni Scheider na harangan ang pag-atake gamit ang fire sword, ngunit mahirap ito para sa kanya. Biglang tinawag ni Ifrit ang pangalan ni Scheider, na nagsasabing siya ay isang mahusay na master at kailangan pa rin ng mundo ang kanyang kapangyarihan. Si Ifrit ay humarap sa Renan Beast, at ang parehong mga may hawak ng espada ay nawala ang kanilang mga espada. Sinabi ni Ifrit kay Scheider na hindi niya hahayaang matalo siya ng Renan Beast. Ito ay nagiging isang nakatutuwang stand battle na ang mga espada ay lumulutang at nagsasagupaan sa hangin. Akala mo ito ay isang Berserk reference, ngunit ito ay isang JoJo reference sa lahat ng panahon. Hindi natutuwa si Scheider sa pagsasakripisyo ni Ifrit sa kanyang sarili, ngunit nagpaalam sa kanya si Ifrit na nais siyang manalo. Lumunsad si Ifrit at ang Renan sa isang lightning sphere, at nasira silang pareho. Galit na galit si Scheider, pinagsabihan ng masama si Ifrit sa paggawa ng isang bagay na walang ingat. Walang pakialam si Archie at sinusugod si Scheider, na nagpapaalala sa kanya na nag-aaway pa rin sila. Ginamit niya ang kanyang matatalas na daliri para tusukin ang noo ni Scheider. Napangiti si Archie, iniisip na kinuha niya ang buhay ni Scheider. Nagulat ang lahat nang bumagsak ang katawan ni Scheider. Sinubukan ni Yoka na kumbensihin ang sarili na siya ay immortal at bubuhayin muli. Nakahiga sa sahig, naalala ni Scheider ang mga salita ni Ifrit, at bigla siyang nagsimulang makakuha ng ilang nakakabalisa na kapangyarihan ng anime. Sinabi ni Archie sa kanyang sarili, "Naku, mukhang katapusan ko na," nang hinawakan siya ni Scheider. Naguguluhan ang mga ninja dahil akala nila ay tinusok ng kanyang mga kamay ang utak ni Scheider, ngunit hindi nila alam na wala talagang utak si Scheider. Ipinaliwanag ni Gary na dahil nawala ang lightning sphere, na sumisipsip ng mahika ni Scheider, na ibalik ang magic field na nagpo-protekta sa kanya. Ngayon ay maaaring magkaroon siya ng pagkakataon laban kay Archie. Kahit na magkapareho sila sa isang magic duel, may panganib na maalis ang isa or pareho sa kanila. Hindi tulad ng isang sword fight kung saan maaaring ihinto ang isang swing, ang mga magic spells ay hindi mapipigilan kapag nakast. Si Archie ay nalilito na si Scheider ay buhay pa. Mabilis siyang tumayo, hinawakan ang kamay niya at sinabing pagbabayaran niya ang ginawa niya. Idineklara ni Scheider na hindi na niya ito dating kasamahan at kasintahan, at dapat na siyang masawi bilang kanyang kaaway. Nabigla si Archie, ngunit pinalaya niya ang kanyang sarili mula sa pagkakahawak nito, na sinasabing hindi niya ito inisip bilang kanyang dating kasamahan or kanyang kasintahan. Sa pag-atras, pareho silang nagsimulang magcast ng sarili nilang pagpapalawak ng domain ng sabay at pumailanglang sa kalangitan, na naglulunsad ng hollow purple sa isa't isa. Ang mga spells ay halos pantay ang lakas at sumasabog. Napangiti si Archie, kinikilala ang husay ni Scheider, na binanggit na walang nakapantay sa kanya sa isang kidlat sa loob ng huling 15 taon. Pinupuri siya ni Scheider sa pagpapalakas.
Nagbabala si Gary na kailangang mag-ingat ang dalawa sa susunod na sagupaan kung hindi ay baka maitaboy sila. Ngumiti si Shider at nangunguna, nagpas siyang gumamit ng fire spell, ang parehong ginamit niya upang masakop si Ifrit. Nag-aalala si Gary na baka sinusubukan talagang saktan ni Shider si Archie. Sinabihan ni Archie si Shider na huwag siyang maliitin, at gumawa ng eksaktong parehong fire spell. Sanisigawan sila ni Gary na huminto, sa takot na baka pareho silang masawi, ngunit sinusugod nila ang isa't isa. Sa gitna ng sagupaan, naalala ni Shider ang oras na ginugol niya kasama si Archie na nakakaapekto sa kanya. Nagre-resulta ito sa isang pagsabog, pinalipad siya at lumilikha ng isang malaking globo ng apoy na nawawala, na nagiiwan ng malaking butas sa umuulan na ulap. Nalaman ni Gary na ang damdamin ni Shider ang nakaapekto sa kanyang atake, na nagdulot ng pagbaba sa kapangyarihan at bilis. Sumigaw siya na dapat siyang manatiling nakatutok at dapat na huminto sa pagkabalisa, ngunit pinigilan siya ng kanyang mga ninja dahil sa mga alalahanin tungkol sa kanyang pinsala. Nagalit si Archie na hinayaan ni Shider na makaapekto ang kanyang damdamin sa kanilang sagupaan, isang bagay na hindi niya gagawin noon. Taliwas sa inaasahan, hindi natalo si Shider at na-unlock ang Super Saiyan powers niya. Siya ay bumangon ng may higit na kapangyarihan, pinupuri ang kanyang sarili sa pag-iisip ng isang kamanghamanghang kapangyarihan upang muling mabuhay. Ang lahat ay masaya na makita siyang buhay pagkatapos matamaan ng isang malakas na pag-atake ng mahika. Tumatawa siya, tinawag silang mahihinang mga ordinaryong tao habang ipinagmamalaki ang pagiging bayaning pinili ng Diyos. Gayunpaman, ang kanyang bluff ay nakalantad habang ang kanyang ulo ay nagsimulang mag-spray ng dugo, at siya ay bumagsak sa kanyang mga tuhod. Lumipad si Archie, pinupuri ang kanyang maliwanag na immortalidad ngunit ipinahayag na ito ang kanyang wakas dahil wala na siyang lakas. Balak niyang wakasan siya, ngunit sinabi sa kanya ni Shider na i-blur niya ng kaunti ang kanyang mga pancake dahil labag ito sa mga pamantayan ng YouTube. Ito ay nakalilito kay Archie, ngunit hindi niya pinapansin ang kanyang mga salita, iniisip na maaari niyang sabihin ang mga bagay na iyon sa sinumang babae. Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, biglang tinawag ni Shider ang kanyang pangalan, kaya napatigil siya. Pagkatapos ay umamin si Shider, sinabi na mahal niya siya. Si Archie ay nananatiling hindi kumbinsido at nagiging mausisa, inaakusahan siya ng kanyang demon rays na kumikilos muli. Binibigkas ni Archie ang isang anti-read spell, isang mapanganib na galaw dahil ang pagkawala ng konsentrasyon ay haantong sa mga summon spirit na atakihin ang summoner. Tumanggi si Shider na umatras mula sa laban, at magsisimula ang isa pang round. Parehong nagpasimula ng flight spell, lumulutang sa hangin. Kumukontra si Shider sa pamamagitan ng pagtawag ng mga fire spirit na maaaring tumugma sa thunder spirit ni Archie. Humahanga si Gary habang ang parehong mga salamangkero ay nagpapatawag ng maraming espiritu ng sabay-sabay. Inilunsad ni Archie ang 4 na Thunder Spirit kay Shider, na nagpapadala ng kanyang mga Fire Spirit upang kontrahin sa gitna ng pag-aaway ng mga espiritu. Tinawag ni Shider si Archie sa kanyang palayaw, na humihiling sa kanya na huminto, ngunit iginiit niyang hindi niya ito dapat gamitin. Halos tamaan si Shider ng isang kidlat na nagtulak sa kanya upang tumakas kasama ang kanyang mga espiritu. Humahabol si Archie kasama ang kanyang mga espiritu. Sa panahon ng paghabol, tinanong ni Shider si Archie tungkol sa perpektong lipunang pinag-uusapan niya at kung bakit gusto niyang sakupin ang mundo. Nagtataka si Shider tungkol sa pagkahumaling nito kay Kalsu, at sa plano nitong lumikha ng harem pagkatapos masakop ang mundo. Ipinaliwanag ni Archie na ang Sorcerer Kingdom ay kumakatawan sa isang perpektong lipunang pinamamahalaan ng mahika, malaya sa rasismo, kahirapan, at digmaan. Naniniwala siya na ito ay isang pangarap na nagkakahalaga ng kasawian. Tinanggihan ito ni Shider, na iginiit na ang puot at tunggalian ay bahagi ng kalikasan ng tao at imposibleng makamit ang walang hanggang kapayapaan. Sinagot ni Archie na hinding-hindi maiintindihan ng Demon Lord na tulad niya ang kanyang layunin. Isinalaysay ni Archie kung paano bilang isang kalahating elf na ipinanganak mula sa panahon ng digmaan, hinarap niya ang pagtanggi mula sa kapwa-tao at elf. Hindi siya tinanggap ng mga tao at elf dahil sa pinaghalong lahi niya, at talagang ikinalungkot niya ito. Mula pa noong bata pa siya, masama na ang pakikitungo sa kanya ng mga tao, at napakasakit nito. Lalong lumala ang mga bagay nang magsimula ang isang digmaan sa pagitan ng mga Wood Elves at ang tribo ng Dark Elf na sumakop sa kanya. Alam nilang isa siyang half-elf, iniwan nila siyang mag-isa.
Naglibot si Archie sa isang nawasak na larangan ng digmaan, pakiramdam na nawawala at nagtataka kung bakit nila siya iniwan. Nang maglaon, napagtanto niyang ginamit nila ang digmaan bilang dahilan para iwan siya. Si Shider, nang marinig ang kanyang kwento sa unang pagkakataon, ay nagsimulang maawa sa kanya. Sinabi niya kay Shider na ang pakikipaglaban para sa kanyang mga mithiin ay mahalaga, dahil may iba pang kalahating elf na naghahanap ng ligtas na lugar. Nagpasya siyang gumamit ng isang malaking kidlat laban sa kanya, ngunit hinawakan ni Shider ang kanyang kamay at ipinaalala sa kanya ang oras noong una niya itong nakilala. Binanggit ni Shider na nang siya ay dumaan, inabot niya at hinawakan ang kanyang damit, at sa nakalipas na 100 taon, siya ay naging kanyang santuwaryo. Hiniling sa kanya ni Shider na alalahanin ang mga masasayang pagkakataon na magkasama sila bilang isang uri ng pamilya. Naalala ni Archie ang 15 taon na magkasama sila, naaalala ito bilang isang paraiso, kahit na akala ni Shider ay isang laro lamang ito. Nagbabahagi sila ng isang espesyal na sandali nang may biglang naging kulay ube sa asol na mga kuko ni Archie, na nagdulot ng kanyang pananakit, at isang harang ang nagtulak kay Shider palayo sa kanya. Bumangon si Shider upang tingnan si Archie, ngunit sinurpresa niya ito ng isang suntok na nagpagulong-gulong sa kanya. Galit, hindi makapaniwala si Archie na muntik na siyang mahulog sa mga panloloko nito. Inakusahan niya siya ng paggamit ng parehong diskarte upang akitin ang 100 kababaihan, at gawin silang mga pawn para sa kanyang ambisyosong mga plano. Si Archie ay nagpapatawag ng mga espiritu ng kulog at ipinadala ang mga ito kay Shider, na tumututol sa pamamagitan ng pagpapatawag ng mga espiritu ng apoy. Matindi ang pag-aaway ng mga espiritu, ngunit napansin ni Gary na nagiging mahina ang mga fire spirit ni Shider, isang senyales na nawawalan siya ng konsentrasyon at naabot na niya ang kanyang limitasyon. Ang anumang karagdagang pinsala ay maaaring mapanganib. Nakikita ni Archie ang isang pagkakataon at pumunta para sa pagtatapos na atake, pinalipad si Shider at nataman ang mga bato sa daan. Si Yoko, na nanunood, ay sumisigaw ng kanyang pangalan. Naalala ni Archie ang sinabi ni Shider na hindi niya ito kasintahan, bagay na palagi niyang pinag-uusapan, at paminsan-minsan ay nagsasabing mahal kita kapag humihingi siya ng tawad. Galit na pagtanto niyang ginamit niya ang mga pangungusap na ito para manipulahin siya. Tinatapos ang bawat pagtatalo, na nakatayo sa harap ng isang mahina at dumudugong Shider, napagpasyahan ni Archie na siya ay hindi hihigit sa isang mabihirang half-elf na pinalaki niya sa isang kapritsyo, at hindi niya alam kung gaano siya kahalaga sa kanya. Pinalakas ang kanyang kamao sa pamamagitan ng kidlat, sinuntok ni Archie si Shider, na nagpalipad muli sa kanya. Ipinahayag ni Archie na ang pagsuko ay hindi isang opsyon sa pakikipaglaban sa kanya, pagkatapos ay tumawa. Gayunpaman, sa loob-loob niya, nasasaktan siya dahil mukhang hindi naiintindihan ni Shider na mas mahalaga siya sa kanya kaysa sa isang ama or manliligaw. Siya ang taong maaasahan at mahal niya. Sa kabila nito, nais niyang manatili siya na nakabagsak. Namumula ang kanyang kuko, tanda ng paparating na problema, ngunit nabawi ni Shider ang kanyang sarili at ligtas na bumaba sa lupa. Si Archie ay nahihirapan, nakita siyang tumayo muli, at ang kanyang daliri ay nagsimulang umagos ng dugo, na nagpapahiwatig ng problema sa hinaharap. Nalilito si Yoka dahil wala na siyang nararamdamang masamang hangarin mula kay Archie. Sa halip, mukha siyang umiiyak na bata. Ang Thunder Spirits ni Archie ay nagsimulang mawala ng kontrol, bumagsak sa mga pader na may isa na tumama sa haligi kung saan nakatayo sina Shirley at Yoka. Nakita ito ni Shider at tinawag niya si Yoko, sinisigaw ang kanyang pangalan. Nalilito si Archie sa kanyang reaksyon ngunit nang mawala ang usok, ipinakita ni Yoko ang 2 daliri upang ipahiwatag na okay siya, na nagpaginhawa kay Shider. Sinabi ni Yoko na hindi siya madaling babagsak. Tumawag si Leroy kay Shirley na walang malay. Sinuri siya ni Yoko at nakahinga siya ng maluwag nang makitang humihinga pa siya, ngunit wala lang malay. Ang mga Thunder Spirits ay nagband at lumipat patungo kina Shider at Archie, na naglalayong atakihin sila. Tinatakpan ni Archie ang sarili ng isang hadlang, at habang naglalaho ang mga espiritu, nagpasya siyang sumuko, na walang nakikitang punto sa pagpapatuloy ng laban. Habang naaalis ang usok, ipinahayag ni Archie ang kanyang intensyon na wakasan ang mga bagay, na binanggit na maaari lamang pamahalaan ni Shider ang isa pang spell sa pinakamaraming oras. Sinabihan niya si Shider na ibigay ang kanyang pinakamahusay na atake or talagang masasawi si Yoko, nakakakuha ng reaksyon mula sa kanya. Nalilito si Gary, naramdamang may parang hindi tama.
Ang Thunder Spirits ay nawala sa kontrol ni Archie at inatake si Yoko, ngunit ngayon ay ipinahihiwatig niya na sinadya niya silang ipadala doon. Naghinala din si Yoko na si Archie ay parang ayaw tapusin si Shider. Gumagana ang plano ni Archie, na nagpaalab at nagpapasigaw kay Shider na sisirain niya ang sinumang mananakit kay Yoko kahit na siya iyon. Nakangiti si Archie, nakahawak sa dumudugo niyang mga kuko habang si Abaddon sa kanyang langga ay tumatawa ng nakakatakot. Baka maging huli na ang lahat kay Archie, kung hindi siya magmadali bago maging pulang-pula ang mga kuko niya. Maaari niyang basagin ang sumpa sa pamamagitan ng pag-alis ng puso ni Shider, at paggamit ng dugo para basagin ang spell. Inihanda ni Archie ang kanyang sarili, binabalaan si Shider na ang kanyang susunod na spell ay isang mapanirang isa na magtatapos sa kanyang buhay. Galit, handa si Shider na tapusin siya, na nagsasabing sasalungat siya gamit ang sarili niyang ultimate spell. Dumating si Jericho at isang mangkukulam sa eksena para panoorin ang laban. Nagkomento si Jericho na ang mahiwagang puwersa na kanilang papakawalan ay haantong sa pagpaslang sa isa't isa, ngunit hindi sumang-ayon ang mangkukulam. Nakita niya si Shider sa kanyang paningin, na nasira ang kanyang katawan, at naniniwala siya na ang kapalaran ay nagpasya na sa kahihinatnen. Pareho silang nagsimulang magbigay ng parehong spell, at nag-aalala si Gary dahil hindi ito basta-bastang spell. Ito ay hindi natapos na spell ni Shider. Gayunpaman, sa paghusga sa intensity at kung paano sila pupunta, sa palagay niya ay maaaring natapos na ni Shider ang spell, ang ultimate mass destruction spell. Habang nagsasalpukan ang mga spell, sinabi ni Archie ang kanyang huling poem at sinabing mahal kita. Lumilikha ang banggaan ng nakakasilaw na liwanag na may malakas na hangin. Sa una ay tila pantay ang lakas ng mga ito, ngunit napapansin ni Gary na bahagyang mas malakas ang spell ni Shider, na nagtutulak kay Archie pabalik. Ang wakas ay malapit nang dumating dahil ang spell ay hindi magtatagal, at ang napakalaking salungat na puwersa sa pagitan nila ay magpapalipad kay Archie. Nais ni Archie na mabilis na matapos ang laban, mas piniling madala ng kasawian na dulot ni Shider kaysa tiisin ang sumpang dumudurog sa kanya. Nakita ni Yoko na lumuluha si Archie, at napagtanto niyang ayaw niyang matapos ang mga bagay sa ganitong paraan. Walang mga dating kasamahan at kasintahan ang dapat magpaslanggan. Sinimulan silang sigawan ni Yoko na huminto, tinawag si Gary para makialam. Ipinaliwanag ni Gary na huli na ang lahat dahil nasa kawalan sila ng ulirat, at hindi sila marinig. Bukod pa rito, ang kapangyarihan ng isang magic spell ay hindi na mababawi. Ang magagawa lang nila ay masaksihan ang pagtatapos ni Archie, habang nakikipaglaban siya sa puwersa ng mahika. Si Archie, na naghihintay sa kanyang wakas, ay nagnanais na kapag siya ay masawi, hawakan siya ni Shider sa kanyang kamay sa huling pagkakataon, na lumuluha. Nagpatuloy si Shider, at biglang may narinig siyang boses na tumatawag sa kanyang pangalan. Hinihiling niyang malaman kung sino ang tumatawag sa kanya, at nadala siya sa isang kawalan ng ulirat kung saan nakita niya si Lucio na tumatawag sa kanya. Ipinaalam sa kanya ni Lucio na dahil sa pagmamahal ni Archie sa kanya, mas malala pa sa kasawian ang dinaranas niya. Sinabi ni Lucio kay Shider na buksan ang kanyang mga mata at tingnan ang kanyang dating kasamahang babae. Nakita ni Shider ang daliri ni Archie na bumubulwak ng dugo, na kinikilala ang sumpa. Ipinaliwanag ni Lucio na dahil sa nakulong sa kanyang walang humpay na pagdurusa, pinili ni Archie ang kasawian hindi sa pamamagitan ng mga kamay ng sumpa, ngunit sa pamamagitan ng mga kamay ng kanyang minamahal. Napagtanto na si Abaddon ang nasa likod nito, nakita ni Shider si Archie na bumabagsak habang sinasabi niya na mahal niya ito at napaluha sa huli. Nagalit dito si Shider, na nagdulot ng labis na load ng kuryente na nakakagulat na binabaligtad ang spell na kanilang ginawa. Lumalabas na si Shider ay nag-teleport ng spell sa ibang lugar. Napagtanto ni Archie na siya ay buhay pa. Si Shider ay nakatayo sa harap niya, nagtatanong kung masakit ba ang sumpa. Nang mapansin ang kanyang daliring dumudugo ng husto, sinabi niya sa kanya na palalayain niya siya. Sa gulat ni Archie, tinusok ni Shider ang kamay niya sa katawan niya at hinayla palabas ang puso niya. Habang dumampi ang kanyang dugo sa mga daliri ni Archie, naputol ang spell sa kamay nito, at isang kakaibang kulay abong bagay ang lumilipad sa kalangitan. Sinabi ni Babidi, ang mangkukulam, na isang masamang espiritu ito noon pa man at malakas itong sumpa kay Archie. Nagalit si Gary kay Shider dahil sa paghila ng kanyang puso upang iligtas si Archie, na tinawag siyang walang isip para sa pagsisikap na maging isang bayani para sa hustisya, at napaiyak si Gary.
Bumagsak si Shider patungo kay Archie. Habang nahuhulog siya, naaalala ni Archie ang mga masasayang pagkakataon na mayroon sila. Hawak niya si Shider, na puro duguan, at nabali ang kanyang magic nail. Napaiyak si Archie at sumigaw talaga ng malakas. Nagkatotoo ang hula ni Babidi. Nahimaday si Yoka nang makita ang pagkasawi ni Shider. Nagtataka siya kung bakit kailangang mangyari ang lahat ng ito, at iniisip niya ang oras na ginugol niya kasama si Shider. Inihiga nila si Shider sa isang bukas na silid. Nagtanong si Jericho tungkol kay Archie, at sinabi ng head knight na hindi siya umalis sa tabi ni Shider. Nanatili siya sa katawan nito ng 3 araw hanggang sa bumagsak siya sa sobrang pagod, at ngayon ay natutulog sa kanyang silid. Nag-aalala si Jericho na baka samantalahin ni Calso at Abaddon ang oras na ito para salakayin sila. Pumasok si Yoko sa silid kung nasaan ang katawan ni Shider. Nakatingin ito sa kanya, nanatiling nakatayo, at sinabing hindi na niya ibinalik sa kanya ang barya na hiniram niya. Tumabi ito sa kanya, kinis, at tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Pagkaalis niya, pumasok si Leroux, at biglang nagliwanag ang katawan ni Shider. Ito ay naging Lucio pagkatapos ay bumalik bilang Shider, at laking gulat ni Leroux sa kanyang nakikita. Habang si Abaddon ay abala sa pagbabalik sa Diyos ng pagkasira, si Shider ay muling nabuhay, salamat sa kapangyarihan nito. 400 taon na ang nakalilipas, sinira ng Diyos ng pagkasira ang Earth upang palayain ito mula sa madilim nitong puso. Nang halos masira ang lahat, nagpakita ang isang maliwanag na nagdadala ng isang dragon. Sila ay nakipaglaban ng husto, inalog ang access ng Earth at pumaslang ng toneladang tao. Nanalo ang dragon, ngunit nagbago ang kwento sa paglipas ng panahon, at nakalimutan ng mga tao ang tunay na katotohanan. Si Yoka at ang isang grupo ng iba pang mga tao ay nagtitipon kung nasaan si Shider. Pinapanood nila ang pagbabalik ng kanyang puso, ngunit mayroong nakakatakot na aura sa paligid niya habang siya ay muling nabubuhay. Iniisip ni Jericho na tila konektado ang kapangyarihan sa muling pagkabuhay ng Demon God. Isang butas ang nagpakita sa gitna ng katawan ni Shider sa sandaling bumalik ang kanyang puso. Ang mga string ng dugo mula sa kanyang katawan ay humihila sa bagong puso sa butas na angkop dito kung saan ito dapat. Umakyat si Yoka sa ibabaw ng katawan ni Shider at sinimulan siyang sampelan sa mukha, na sinabihan siyang gumising. Sinabi niya na kailangan nila ang kanyang tulong at nagbabanta na susuntukan siya kapag hindi siya magyay gising. Ang banta ay gumagana, at si Shider ay nagising, na sinisira sa bubong ng silid. Nagising si Shider kasama si Yoka sa kanyang mga bisig. Nakita ito ni Jericho at sa tingin niya ay mas makapangyarihan si Shider ngayon kaysa dati. Ang kasalukuyang niyang anyo ay higit pa sa kung ano ang may isip ng sino man sa kanila. Pagkaraan ng araw ding iyon, pumasok si Gary sa isang silid, sumisigaw para kay Shider at sinabihan siyang tingnan ang labas. Si Shider ay nagtanong kung bakit si Gary ay napakaingay, ngunit sinabi lamang ni Gary na tumahimik at tumingin. Si Shider at Yoka ay umakyat sa bintana at nakita ang isang itim na ulap sa kalangitan. Kasabay nito, ang mga sundalo ay nakaharap sa isang demonyo na tila isang kalansay sa labas mismo ng mga tarangkahan. Parang ginagawa ng demonyo ang itim na ulap. Ang skeleton demon ay nag-enchant ng spell at ginagamit ito para atakehin ang mga sundalo. Ang kay-takot-takot na skeleton ay pumasok sa bayan, na naglalabas ng masamang aura nito. Sinasabi nito na ang mga tao ay mahina at dapat lamang siyang sundin. Kung gagawin nila, maaari silang maging bahagi ng kaluluwa nito at mabuhay magpakailanman kasama ang isang bagay, na Eddie, na isang singsing na may bato. Sina Jericho, Yoka, at ilang iba pa ay nanonood mula sa tuktok ng kastilyo. Nataranta ang 2 pari na kasama nila, sinabing tapos na ang lahat sa kanila dahil sa isang halimaw na nagkakalat ng decay. Ipinaliwanag nila na ang sitwasyon ngayon ay tulad ng nangyari 50 taon na ang nakakaraan sa Purple Castle. Sinabi ni Yoka na narinig niya ang kastilyo, ngunit hindi niya alam kung ano ang nangyari doon. Ipinaliwanag ng kanyang ama na ang 4 na maharlikang pamilya ay konektado lahat, at lahat sila ay bumabalik sa malalim na pamilyang Purple Royal. Ang kaharian ng Deep Purple ay dating mayaman sa magandang tubig, magandang lupa, at magandang panahon, ngunit isang gabi, ito ay naging isang kabuuang kaparangan. Isang araw sa Purple Castle, nagpakita ang halimaw na may kasamang madilim na ulap at inatake ang Purple Kingdom. Ipinaliwanag ni Jericho na 4 na tao ang piniling maging Eddie gamit ang undead spell.
Sila ay makapangyarihang mga pari at salamangkero, bawat isa ay may kanilang mga piitan na hindi nagustuhan ng mga tao dahil sa kanilang negatibong salamangka, ngunit hindi sila mga kaaway. Pagkatapos 50 taon na ang nakalilipas, isang walang ingat na tao ang nagpumilit na guluhin ang Mega Death Spell sa isa sa mga piitan. Nalaman ni Yoka na si Shider ito dahil siya lang ang gumagamit ng spell na iyon. Ang mga gargoyle sa paligid ng mga pader ng kastilyo ay lumiwanag at nagiging apoy, na ginagawang pader ng apoy sa paligid ng buong lungsod. Pinipigilan ng apoy na pader ang madilim na ulap na lumayo pa. Nakahanda na sina Shider, Gary, at Archie, na pumunta sa halimaw. Sinabi ni Shider na ang halimaw ay medyo mahina lamang para talunin sila, ngunit siya ay nasa sabik para sa kasiyahan. Napansin ni Archie na may parang mali sa flame wall at sinabi niya ito kay Shider. Sinabi niya na ang mga Eddie ay makapangyarihang undead na halimaw na mas matalino kaysa sa mga tao, ngunit itong mga Eddie ay nakikinig kay Abaddon at sumusunod sa kanyang mga utos. Sinabi ni Shider na dapat ay simple ang pagharap dito, dahil nag-eksperimento siya sa Mega Death Spell 50 taon na ang nakakaraan sa piitan ng Purple Kingdom. Iniisip ni Gary kung bumagsak ang Purple Kingdom dahil kay Shider 50 taon na ang nakakaraan. Tumawa si Shider at sinabing baka siya pa rin ang may kasalanan. Kahit sino pa ang kalaban, madali nilang haharapin ito. Naglalakad-lakad ang halimaw sa dingding ng apoy na parang wala lang, na ikinagulat naman ni Gary. Lumapit si Shider sa skeleton para harapin siya. Nakilala siya ng skeleton, na nagsasabing ilang taon na ang nakalipas mula noong huli silang nagkita, at sumasang-ayon si Shider sa sinabi niya. Ang skeleton pagkatapos ay umatake ng may maraming madilim na espiritu. Nagtataka ang skeleton kung paano napipigilan ng isang tao na tulad ni Shider ang ganoong malaking dark power, ngunit wala siyang pakialam. Nandito siya para kunin ang bagay na ipinangako sa kanya ni Abaddon. Lumilikha si Shider ng napakalaking apoy, na nagsasabi sa skeleton na hindi niya siya papayagang dumaan. Nagpagulat ito sa skeleton, na ipinagmamalaki ang pagiging isang gwapong bayani at inaatake ni Shider. Gumagawa ang skeleton ng barrier spell, na ikinagulat ng lahat, at sinabing ginawa niyang walang silbi ang lahat ng spell ni Shider. Tinawag ni Shider na walang isip ang skeleton, itinuro ang hadlang na humaharang din sa mga spell ng skeleton, at kung wala ang mga ito, isa lang siyang bony skeleton. Tumawa ang skeleton at ipinakita ang Satan Ring, ang ikatlong kayamanan ng demonyo. Ipinagmamalaki niya kung paano ito isa sa pinakamakapangyarihang magic item, at lahat ng gumagawa ng magic ay nangangarap na magkaroon nito. Gumagawa siya ng isang spell na gumagawa ng isang itim na globo sa itaas ng kanyang ulo na parang isang black hole na sumisipsip ng mga bagay sa hanay nito. Ang globo ay kumukuha ng mga bagay-bagay mula sa paligid kahit na hinihigop si Shider. Pilit na pinipigilan ni Shider ang paghila. Dahil hindi siya makakalipad ng walang magic, sinabihan niya sina Gary at Archie na manatili na lang at baka masipsip din sila. Tumawa lang ang skeleton, pinagtatawanan ng mga tao at sinasabing hindi match si Shider para sa kanya. Nahila si Shider patungo sa globo at ang bagay na tumutulong sa kanya ay naputol. Tumalon si Archie para iligtas siya, hinawakan ang kamay niya, at ibinaon ang espada niya sa konkreto, pinipigilan silang mahayla papasok. Sinaway ni Shider si Archie, sinabihan siyang bitawan siya kung hindi ay mahihila rin siya sa black hole. Umiiyak siya at sinabing hindi ito mahalaga, kahit masawi siya, hindi niya ito papakawalan. Si Shider ay naantig sa kanyang mga luha at salita. Ang kanyang espada ay nagsimulang gumalaw, at ang dismayadong si Gary ay sinusubukang malaman ang isang bagay. Sinabi ng skeleton kay Shider na iligtas niya ang kanyang sarili kung aakyat siya kay Archie, ngunit sinabing si Shider ay naging mahina sa emosyon at pagmamahal. Tumawa ang skeleton, tinatawag siyang walang pag-asa na tao na natigil sa damdamin. Nagpasya si Shider na ibaba siya bilang isang tao at sinipsip sa black hole. Tumawag si Archie sa kanya, nasira ang kanyang espada, at muntik na siyang masipsip. Hinawakan ni Gary ang kanyang talem para iligtas siya, ngunit binitawan na niya siya para sundan si Shider. Ang black hole ay nagsasara, na nakulong parehong sina Archie at Shider sa loob. Ipinagmamalaki ng skeleton ang kanyang panalo, pagkatapos ay humakbang si Gary upang labanan ang skeleton, bumunot ng espadang natatakpan ng kidlat na ikinagulat niya. Sinusugod ni Gary ang skeleton, inaatake siya ng napakabilis. Hindi makasabay ang skeleton at lumilipad sa buong bayan.
Inilagay ni Gary ang lahat ng kanyang lakas sa pakikipaglaban ngunit bumagsak sa lupa. Naaalala ang isang biro na ginawa ni Shider tungkol sa kanyang pagiging isang kalokohan sa mga Diyos. Nagmamadaling tumulong ang mga kaibigang ninja at dinala siya sa isang medik. Pinag-uusapan nila ang espada ni Gary, ang mamasa, na sinasabing maaaring nauubos nito ang kanyang enerhiya sa buhay, ngunit ipinagmamalaki nila na handang isakripisyo ni Gary ang kanyang sarili. Ngunit oo, ang skeleton, halos nasawi na, ay gumagamit ng Satan Ring upang mabuhay muli. Nagbanta siya na lilipulin ang mga ninja, na tinatawag silang mahina, ngunit nanindigan sila para protektahan si Gary. Gustong sabihin ni Gary sa kanila na tumakbo, ngunit hindi niya magawa. Akmang sasalakayin sila ng skeleton, ngunit sino ang Thunder Beast ay kinagat mula sa likuran sa balikat. Si Ifrit, ang apoy na demonyo, ay hinawakan na nakabukas ang black hole para makatakas sina Shider at Archie. Natakot ang skeleton at tinanong si Shider kung paano siya nakatakas noong halos nasawi na sila. Ipinaliwanag ni Shider na habang sila ay lumulutang sa paligid, gumamit siya ng isang spell upang makahanap ng magic at ipinatawag ang mga enchanted sword. Si Ifrit ay lumilikha ng isang malakas na hadlang sa kanilang paligid, na naghihintay na ang skeleton ay kumuha ng kapangyarihan mula sa Satan Ring, na ginawa niya pagkatapos na atakihin ni Gary. Sina Shider at Archie ay pumunta kay Gary at pinasalamatan siya. Nagbiro si Shider tungkol sa masamang anyo ni Gary ngunit nagpapasalamat parent siya sa tulong. Pero nako, ginambala sila ng skeleton, at sinabing masyado pang maaga ang pagdiriwang nila. Sinasabi niya na siya ay ipinanganak na muli ng 100 beses sa bawat oras na mas malakas. Iginiit niya na ang kanilang mga pag-atake ay hindi gagana, at nagpapatunay na ang mga tao ay walang kapangyarihan. Nagalit si Shider at sinabi sa skeleton na pagbabayaran niya ang pananakit sa kanyang kaibigan. Nagiging fire sword si Ifrit para kay Shider. Sumugod ang skeleton sa kanya upang tapusin siya, ngunit madali siyang hiniwa ni Shider sa kalahati, na nagsunog sa skeleton. Sumusumpa ang skeleton kay Shider, na sinasabing malapit na niyang nakawin ang Satan Ring mula kay Abaddon, at i-unlock ang mga kapangyarihan nito upang magkaroon ng mahika na mas malakas kaysa sa Diyos ng pagkawasak. Si Shider, napagod sa pagsasalita ng skeleton, ay hiniwa siya sa huling pagkakataon upang tapusin siya. Habang naghiwa-hiwalay ang skeleton, ang mga ulap ay lumiliwanag, at siya ay nagiging alikabok. Iniisip ni Archie ang mga huling salita ng skeleton, lalo na ang kapangyarihang higit sa Diyos ng pagkawasak. May naalala siya noong 15 taon na ang nakakaraan at iniisip niya kung iyon ang ibig niyang sabihin. Napansin niya ang Satang Ring na bumabalik sa kastilyo. Nabigla si Abaddon nang makitang bumalik ang singsing at nagtataka kung paano natalo ang skeleton. Nang magulo ang kanyang mga plano at pinahirapan ang mga asasin, nagpasya siyang pumunta mismo sa ilalim ng kastilyo ng Metallicana. Gusto ninyang kunin ang seal ni Shirley, pero hamarang si Archie. Sinubukan niyang pigilan siya, ngunit ginamit ni Abaddon ang singsing para maging Omega Abaddon. Ang Satan Ring ay nag-activate ng Demon Mail at Demon Mace na bumubuo ng isang buong baluti na bumabalot kay Abaddon, na ginagawa silang isang malakas na nilalang. Gamit ang bagong natagpuang kapangyarihang ito, tinalo ni Omega Abaddon si Archie at tatapusin na siya nang dumating si Shider, na nag-enchant ng spell. Lumingon si Abaddon para tingnan kung saan nagmumula ang pag-atake. Ang spell ni Shider ay nagpatawag ng isang golem, at napagtanto ni Abaddon ang panganib. Binasag ng golem ang pader, iniharap sina Abaddon at Shider. Lahat ay nasa gilid, iniisip kung ano ang magiging laban na ito. Iniinsulto ni Shider si Abaddon, hinihiling sa kanya na palayain si Archie. Sinubukan ni Archie na balaan si Shider na si Abaddon ay immune sa mga pag-atake ng magic sa kanyang kasalukuyang anyo, ngunit si Archie ay idiniin sa pader ni Omega Abaddon, na nabasag ang lahat ng kanyang baluti. Kinukot siya ni Abaddon si Shider, na sinasabi na ang dating pinuno ng Underworld, ang emperador ng kadiliman, at ang prinsipe ng impyerno ay nahulog sa isang second-rate na pumanig sa mga tao at sa mga puwersa ng kabutihan. Walang ingat na sinusugod ni Shider si Abaddon gamit ang golem. Si Gary ay sumugod sa kanya, na sinasabi sa kanya na panatilihing malamig ang ulo. Sinasabayan ni Archie ang parehong payo, na hinihimok siyang huwag umatake ng walang plano. Gayunpaman, pinukaw ni Abaddon si Shider sa pagsasabing mahaharap na rin siya sa kasawian. Pinatahimik siya ni Shider sa pamamagitan ng pagsuntok sa kanyang nakabaligtad na mukha, na naging sanhi ng pagkahulog ni Omega Abaddon.
Tinanong ni Abaddon kung paano nalaman ni Shider na ang nakalantad na mukha ay ang kahinaan ng golem. Ipinagmamalaki ni Shider, na nagsasabing siya ay isang likas na henyo. Si Shider ay sumusugod sa Omega Abaddon muli, puno ng determinasyon. Nanatiling kalmado si Abaddon at naghahanda sa pag-atake. Bumukas ang chest plate at shoulder guards ng Omega Abaddon, na nagpapakita ng mga kristal na orbs. Sinabi ni Abaddon na mas makapangyarihan siya kaysa kay Shider at hindi siya matatalo. Nagpaputok siya ng isang pagsabog mula sa mga orbs, ganap na sinisira ang Shider's golem at ang lugar sa paligid nila. Nagawa ni Shider na tumalon habang siya ay inatake. Natahimik ang lahat sa mapangwasak na kapangyarihan ni Abaddon. Nag-aalala si Archie dahil hindi magic ang kapangyarihang ito, at naramdaman niya ito noon pa. Napagtanto ni Shider na ito ang magic ng sinaunang mundo na nagpapakurious sa kanya. Binalaan siya ni Gary tungkol sa Omega Abaddon sa likod niya, handang umatake. Sinabi ni Abaddon kay Shider na ang nakita niya ay isang maliit na bahagi lamang ng dakilang kapangyarihan ng kasamaan, na minsang sum-iris sa buong sangkatauhan. Nagpasya si Shider na kung ang demonic treasures ay may napakataas na mapanirang kapangyarihan, gusto niyang makuha ang kanyang mga kamay sa isa. Nagulat ang lahat nang marinig na ang demonic treasures ay talagang nilikha ng mga alchemist at sorcerer ng sinaunang mundo gamit ang parehong proseso na ginamit upang likhain ang Diyos ng pagkawasak. Sinabi ni Abaddon kay Shider na ipinagmamalaki niya na nalaman niya ang mga bagay-bagay at nasa 4 na Divine Kings, isang palaisipan sa kanya si Shider dahil hindi niya talaga siya naiintindihan. Iniisip ni Abaddon na si Shider ay masyadong matalino at makapangyarihan. Pagkatapos ay tinanong niya si Shider kung yuyuko siya at susunod bilang kapalit ng kapangyarihan, ngunit sinabi ni Shider na hindi. Nagpasya si Abaddon na durugan si Shider sa ilalim ng mga paa ng Omega Abaddon. Nagdiwang siya, na iniisip na natalo niya si Shider at maaari na ngayong magkaroon ng huling selyo upang sirain ang mundo. Ang mga tao sa paligid ay nataranta, pakiramdam na nawala ang kanilang bayani. Nakapagtataka, si Shider ay buhay pa, tinutulak ang Omega Abaddon sa pamamagitan lamang ng kanyang lakas, at gulat na gulat ang lahat. Tinawag ni Shider si Abaddon na nalinlang, at sinabing ipapakita niya sa kanya kung ano ang hitsura ng tunay na kasamaan. Inihagis niya si Omega Abaddon sa mga dingding ng kastilyo, na nagsasabi na ipapakita niya ang ilan sa kapangyarihan na iniimbak niya. Lumipad sa kalangitan, at nagmamadali si Gary upang iligtas si Yoka mula sa mga bumabagsak na bato dulot ng mga aksyon ni Shider. Sinabi niya sa kanya na hindi ito maganda dahil kapag nagseryoso si Shider, hindi siya titigil, at naniniwala si Yoka na totoo ito. Iminumungkahi ni Archie na lumikas sa kastilyo. Tinatawanan ni Abaddon si Shider, pinagtatawanan siya sa pag-aakalang maaari siyang gumamit ng mahika laban sa kanya. Kinukutya niya si Shider, sinasabing isa lang siyang mage at magic lang ang kanyang panlaban. Hindi sumasang-ayon si Shider, sinabing iba ang kanyang magic at hindi siya natalo kahit isang labanan or tunggalian sa nakalipas na 400 taon. Wala rin siyang planong matalo sa susunod na 400 taon. Sinabi ni Abaddon kay Shider na tatalunan niya ang kanyang mapagmataas na fighting spirit mula sa kanya, at sa sandaling matapos niya ang kanyang spell ay ang sandali na siya ay masasawi. Nag-aalala si Archie dahil alam niyang hindi gagana ang magic kay Omega Abaddon. Sinisigawan niya si Shider, na sinasabi sa kanya na huwag gumamit ng magic laban kay Abaddon, ngunit hindi siya nakikinig. Tinapos ni Shider ang kanyang spell, na lumikha ng isang madilim na enclosure sa paligid ng Omega Abaddon. Sina Gary, Archie, at maging si Abaddon ay nagsimulang matakot dahil ang magic na ginamit ni Shider ay isang ipinagbabawal na sinaunang spell. Napansin ito ni Gary at sinabihan ang lahat na bumaba. Pagkatapos ay gumawa si Shider ng isa pang spell sa ibabaw ng barrier at tumawa pa siya sa proseso. Lumilikha ang spell ng mga slime organism na nagtali sa Omega Abaddon, at nagsimulang humampid sa kanya ang mga malaahas na nilalang. Ipinaliwanag ni Shider na sila ay nagugutom na mga demonyong espiritu na ipinatawag niya mula sa impyerno, palaging nagugutom, at nilalamon ang anuman at lahat ng bagay sa paligid nila. Si Jericho, na nanunood, ay nagsabi na ito ang pinakamahusay na paraan upang sirain ang isang demonic treasure kasama ng mga demonyo. May kumpiyansa si Shider na si Abaddon ay hindi lalabas na buhay mula sa globo, at tumatawa ng hysterically sa mahabang panahon. Naniniwala si Shider na tapos na ito habang nagpapatibay ang mga organismo. Gayunpaman, hindi nasaktan ang Omega Abaddon sa hadlang.
Sinisira niya ang globo at nagpadala ng malalakas na wind blades na pumutol sa binti ni Shider, at humiwalay ng pulgada ang layo mula sa kanyang puso. Nagulat ang lahat dahil sobra na nasaktan si Shider at bumagsak sa lupa. Si Omega Abaddon ay nagpakawalan ng dagandong, at si Abaddon ay lumuluha dahil palaging minamaliit siya ni Shider. Biglang nabubuo ang mga ulap ng bagyo, at natakot sina Jericho at mga pari sa kapangyarihan ni Abaddon matapos itong makitang talunin ang mga demonyong espiritu. Napagpasyahan ni Jericho na imposibleng sirain ang Golden Treasure ngayong pinagsama na sila. Biglang bumagsak si Shirley sa lupa, namimilipit sa sakit. Isang ulan ng kidlat mula sa kalangitan ang nagaganap sa kastilyo. Si Anthrax, ang Diyos ng pagkawasak, ay nagbukas ang mga mata at sumisigaw. Nakalaya na ito mula sa ikatlong selyo nito at ngayon ay gumagalaw na. Napagtanto ni Jericho na ang ikaapat na selyo ay nagsisimula ng masira ngunit nagtataka kung bakit. Sinisikap ni Shider na hindi malaglag ang kanyang braso habang tinanong siya ni Abaddon, nagtatanong kung paano siya nakagawa ng link sa mundo ng demonyo at nakakuha ng ganoong kalaking kapangyarihan ng mahika. Tinawanan ito ni Shider at sinabi sa kanya na ito ay isang sikreto. Pagkatapos ay tinutuya niya si Abaddon, na hinihiling sa kanya na aminin na ang mga demonyong espiritu ay natakot sa kanya ng sapat upang mabasa niya ang kanyang pantalon. Nagalit dito si Abaddon, at sinipa niya si Shider sa mga dingding ng kastilyo, na sinasabi sa kanya na huwag siyang maliitin. Napasigaw si Archie dahil sa takot at sinisigawan si Shider na umalis doon. Tumatawa si Abaddon habang tinatapakan si Shider sa dingding, iniisip kung hanggang kailan siya mananatiling walang modo. Siya ay huminto, at si Shider ay bumagsak sa isang puddle ng dugo. Si Laru na nagmamasid ay napansin ang kapangyarihan ng Diyos ng pagkawasak na dumadaloy kina Abaddon at Shider, na nagtatanong sa kanya ng kanilang pag-iral. Si Shirley, na nasa sakit, ay sinubukang tawagan si Shider. Si Abaddon, tiwala na natapos na niya si Shider, ay tumatawa habang ang lahat ay nakatingin sa takot kay Shider na nakahiga sa sahig na wala ng buhay. Muling tumawa si Abaddon, sinabing sa wakas ay lilikha na siya ng bagong mundo. Sinimulan niyang akyatan ang tore kung saan pinuputol ni Prinsesa Shirley ang huling selyo sa kanyang katawan. Nagulat ang lahat nang malaman na ang huling selyo ay nasa loob ni Prinsesa Shirley. Si Jericho, na nagulat, ay nagtanong kay Abaddon kung paano niya nalaman na ang huling selyo ay nasa prinsesa. Sinabi ni Abaddon na alam niya dahil natatakot siya sa kanilang kapangyarihan. Itinago ni Jericho ang selyo sa isang lugar sa kaharian kung saan ito ang pinakamahirap hanapin at pinakamadaling protektahan. Kaya, gumamit si Jericho ng mahika upang i-transplant ang selyo sa tiyan ng prinsesa. Natakot ang mga lalaki habang papalapit si Abaddon sa tuktok ng tore. Si Shirley, na nasa sakit pa rin, ay nagawang bigkasin ang pangalan ni Shider, na nagmamakaawa sa kanya na gumising at protektahan ang mundo. Himala, ito ay gumagana, at si Shider ay tinamaan ng isang kidlat na gumising sa kanya. Ang kapangyarihan ng kadiliman ay nagsimulang magtipon sa paligid ni Shider. Sinimulan niyang bigyan ng leksyon si Abaddon, na nagsasabing wala siyang karapatang tawagin ang mundo na kanyang laruan. Hindi ito nilikha para sa paggamit ng isang tao, ito ay inilagay doon para magamit ng lahat ayon sa gusto nila. Sa kabila ng kanyang kalahating hiwalay na braso, itinaas ito ni Shider at nagsimulang mag-enchant ng spell. Si Jericho at ang mga pari ay natatakot sa spell, alam nilang ito ang pinakamakapangyarihan sa lahat ng panahon. Tinanong ni Abaddon kung nabalisa na si Shider, at sinabihan siya ni Shider na tumahimik, tinawag siyang baligtad ang mukha. Ipinahayag niya na papasabugan niya ang kastilyo hanggang sa langit. Gayunpaman, may problema, dahil kahit ang malakas na spell na ito ay walang epekto sa Omega Abaddon. Tulad ng kapangyarihan ni Archie at ang kapangyarihan ni Gary ay walang epekto sa sandata ng demonyo. Napagtanto ni Jericho na mapapahamak sila. Ang napakalakas na Halloween spell ay nagiging napakalakas at sumisira sa bahagi ng kastilyo, na ginagawang tumakas ang lahat upang manatiling ligtas. Si Shider ay patuloy pa rin sa spell, ngunit ngayon ang kanyang braso ay dumudugo ng husto. Tumawa lang si Abaddon, hindi man lang magasgasan ng kanyang magic ang labas ng Omega Abaddon. Ipinagmamalaki niya na mayroon itong hindi mapigilan na kalasag sa pagtatanggol, mas malakas pa sa ganap na mahika, at maaari itong maprotektahan laban sa kapangyarihan mula sa Diyos ng pagkawasak. Ngunit pagkatapos, out of nowhere, si Archie ay nagpakita sa langit at tinanong si Abaddon.
Sinabi niya na kahit gaano kalakas ang armor niya, maaari itong masira ng isang talagang malakas na puwersa na mas malakas kaysa sa depensa ng armor. Sinimula ni Archie na sabihin ang mga magic na salita para sa Halloween, ang parehong spell na ginagamit ni Shider. Ang lahat ay nagsimulang mag-cheer para sa kanya, umaasa na maaaring talunin nito si Abaddon. Ngayon ay natatakot na si Abaddon, iniisip na maaaring gumana talaga ito. Habang inilulunsad ni Archie kay Abaddon ang spell, sigurado siyang sapat ang lakas ng enerhiya para basagin ang harang nito. Kung hindi ito gagana, alam niyang hindi nila magagawang sirain ang tatlong pinagsamang Demonic Treasures pero hindi siya sumusuko. Parehong siya at si Shider ay patuloy na umaatake, at sa wakas, nalampasan nila ang defensive barrier. Ang kanilang mga kapangyarihan ay nagsasama-sama at bumaril sa kalangitan bago mawala. Bumagsak ang mga malalaking bato kay Abaddon, na nagdurog sa kanya. Ang bawat tao ay nagdiriwang, iniisip na nailigtas nila ang kastilyo, ngunit ang kaligayahan ay panandalian. Tumawa si Abaddon at bumangon mula sa mga guho, tinutuya sila. Sabi niya kung iyon lang ang kapangyarihan ng kabutihan laban sa kasamaan, talo na sila. Ang baluti ay mayroon na ngayong kakaibang marka, at hindi makapaniwala si Gary na hindi gumana ang gayong malakas na pag-atake. Napagtanto ni Archie ang isang anti-magic spell na ginawa sa armor, na nagpapaliwanag kung bakit hindi ito maaapektuhan ng mga espada at magic. Patuloy na kinukot siya ni Abaddon si Shider, na nagsasabing tatapusin niya ang kanyang legacy bilang maalamat na wizard. Hindi makatayo si Shider dahil sa mga pinsala at pagod. Muling tumawa si Abaddon, na sinasabing ang araw na ito ay minarkahan ang simula ng kawalan at pagkawasak sa lupain. Nawawalan ng pag-asa ang lahat, na pagtatanto na wala silang magagawa para pigilan ang kasamaang ito. Lumapit si Abaddon kay Shider, na sinasabing siya ang magiging sakripisyo para likhain ang lupain ng impyerno. Ngunit si Shider, na hindi sumusuko, ay tumayo at sinabi kay Abaddon na siya ang magtatapos na matatalo. Natatawa na lang si Abaddon sa mga pinagsasabi ni Shider. Si Archie, na nag-aalala para kay Shider, ay tumakbo upang salubungin siya, na naniniwalang hindi siya mabubuhay nang wala siya. Hinawakan ni Gary ang kanyang espada at nagmamadaling sumama kay Shider, ngunit mabilis silang hinaranggan ni Yoka. Sinabi niya sa kanila na si Shider ay hindi masasawi, na sinasabi ito ng may malakas na paniniwala. Patuloy na sinasabi ni Abaddon ang tungkol sa pagwawakas kay Shider, na nagpaplanong gamitin ang Kingstone Armor para gawin siyang abo tulad ng golem. Nagbanta siyang lilipulin ang mga kaibigan at kasintahan ni Shider. Sinubukan ni Archie na tumakbo kay Shider, ngunit hinayla siya ni Gary pabalik, pinigilan siya. Nag-aalala rin si Gary, dahil wala silang nasubukang pag-atake na gumana kay Abaddon. Ngunit nagtitiwala siya kay Yoko, na nagsasabi sa kanila na manampalataya. Napagtanto ni Jericho na ang kapangyarihan ng kadiliman kay Abaddon at Shider ay nakakaapekto sa selyo kay Prinsesa Shirley. Kung patuloy na lumaki ang kapangyarihan, masisira ito. Si Shirley, umiiyak ng desperada, ay umaasa na mabubuhay si Shider dahil siya lang ang makakapagligtas sa kanila. Nagawa ni Shider na tumayo, ngunit mayroon na lamang siyang isang paa at isang braso ang natitira. Gayunpaman, hindi siya sumusuko. Nabawi ang kanyang lakas, ipinahayag niya na hindi siya susuko at sa pagkakataong ito siya ang mananalo. Naghanda sina Abaddon at Shider para sa kanilang huling pag-atake. Parehong naglulunsad sa isa't isa. Ipinagmamalaki ni Abaddon na hindi masisira ni Shider ang kanyang depensa, ngunit ipinahayag ni Shider na mayroong isang mahinang lugar sa armor. Pinilit niya ang sarili sa power blast ni Abaddon, at dumiretso sa vulnerable na puntong iyon. Ang armor ay nataman at gumuho sa lupa sa mga piraso. Ito ay isang tagumpay, ngunit hindi isang ganap. Isinakripisyo ni Shider ang kanyang katawan at naputol sa kalahati bilang resulta. Niyakap ni Archie ang tuktok na kalahati ng katawan ni Shider, tumutulo ang luha sa kanyang mukha. Lahat ay nag-aalala para sa kanya, ngunit may ngiti sa mga mukha ni Gary at Yoka nang malumanay na tumugon si Shider, hinahaplos ang buhok ni Archie. Nagsimulang umiyak si Shider nang tanungin ni Gary kung bakit na inihayag na hindi niya makakasama si Yoka dahil isang mahalagang bahagi ang nawala. Binato siya ni Yoka ng bato, sinabing di siya masasawi. Gayunpaman, ang pagkabigla ay hindi pa natatapos. Muling bumangon si Abaddon at may mga galamay na nakakabit sa kanyang katawan, at hinawakan niya si Yoka. Nagulat at nagalit ang lahat dahil hindi pa nasawi si Abaddon.
Nagpupumilit si Yoka na palayain ang sarili, ayaw niyang masawi si Shider dahil sa kanya. Sinubukan ni Shider na tumayo gamit ang kanyang kalahating katawan, ngunit inatake siya ni Abaddon, nagbabala sa kanya na huwag kumilos kung pinahahalagahan niya ang buhay ni Yoka. Lumalabas ang mga galame sa lupa at pinipigilan sina Archie at Gary. Si Abaddon ay naglalayon ng isa pang pag-atake kay Shider, at tila ito na ang katapusan para sa kanya. Sa isang panaginip na lugar, natagpuan ni Shider ang kanyang sarili sa isang madilim na lugar. Tinawag siya ni Lucio, sinabihan siyang tumayo ng dahan-dahan. Binuksan ni Shider ang kanyang mga mata at umupo. Si Lucio na humarap sa kanya ay iginiit na hindi pa niya oras para masawi. Siya ay may misyon, protektahan ang Matalikana, pigilan ang Selyo at ang prinsesa at ang Diyos ng pagkasira na masira, at protektahan ang kanyang mga sugatang kaibigan mula sa hindi matagumpay na labanan. Binigyang diin ni Lucio na gagawin nila ito ng magkasama para sa mga taong mahal nila at sa buong mundo. Ngunit hinampas ni Shider ang kamay ni Lucio, na ikinagulat niya. Sinabi niya kay Lucio na wala siyang pakialam sa mundo or pag-ibig. Sinasabi ni Shider na pag-aari niya ang mundo, at lahat ng magagandang babae ay pag-aari niya. Galit na ginawa siyang mahina ni Abaddon, ipinahayag ni Shider ang kanyang intensyon na tapusin si Abaddon. Pinaikit niya ang kanyang mga mata, bumalik siya, hinahamon si Abaddon na ipagpatuloy ang laban, na idiniin na ang pagkakaroon lamang ng kalahati ng kanyang katawan ay hindi titigil sa kanya. Laking gulat ni Abaddon na si Shider ay buhay pa, habang ang kanyang mga kaibigan ay tuwang-tuwa sa kanyang pagbabalik. Sinabi ni Shider kay Abaddon na ito na ang huling pagkakataon. Determinado siyang tapusin si Abaddon minsan at magpakailanman. Kung sakaling mabuhay muli si Abaddon, tatapusin na lang siya ulit. May ginawa si Shider na nagpasigaw kay Abaddon ng malakas. Pinalibutan ni Shider ang kanyang katawan ng mga apoy. Ito ay nagpapahintulot sa kanya na tumayo, pagkatapos ay naglunsad siya ng isang maapoy na pag-atake kay Abaddon, na umiwas dito. Nagtataka si Abaddon kung paanong si Shider ay mayroon pa ring napakaraming kapangyarihan at lakas. Hinulaan niya na maaaring dahil ito sa masamang mahika ng Diyos ng pagkasira. Ang God of Destruction kahit papaano ay binubuhay muli si Shider sa bawat pagkakataon, at ginagawang mas malakas ang kapangyarihan ni Shider. Nangyayari ito dahil ang Diyos ng pagkasira ay may malakas na koneksyon sa kadiliman. Si Shider ay dating namamahala sa kadiliman, at kilala siya ng mga tao bilang isang demonyo, kaya malalim ang ugnayan ng Diyos ng pagkasira kay Shider. Habang mas marami sa mga selyadong kapangyarihan ng God of Destruction ang inilalabas, patuloy na nagiging mas malakas si Shider. Kapag nabuksan ang huling selyo na pumipigil sa kapangyarihan ni Shirley, magkakaroon si Shider ng napakalaking lakas. 15 taon na ang nakalilipas, humanga si Abaddon sa pagkakaroon ni Shider ng higit na kapangyarihan, ngunit ngayon ay si Shider ay isang kaaway ng mga Dark Rebel Army. Ang kanyang pagbabago ay dahil sa isang labanan na aktwal na nangyari 15 taon na ang nakalilipas ng labanan ni Shider ang isa sa mga prinsipe ng Five Knights na nagngangalang Joseph. Nang sinubukan ni Shider na ipahayag ang kanyang lihim na reincarnation spell, sa halip ay sinliyohan ni Jericho ang kaluluwa ni Shider sa loob ni Lucio. Kahit na nasira ang selyo at nabuhay muli si Shider, nagbago si Shider sa loob ng 15 taon na nabuklad. Sinabi ni Abaddon na hindi nakarapat-dapat si Shider sa titulong Evil Demon Lord, dahil naglagay si Lucio ng puso ng tao sa loob niya. Sinubukan ni Abaddon na pag-usapan kung ano ang nagawa ng pag-ibig kay Shider, ngunit sapat na ang narinig ni Shider. Sinusugod niya si Abaddon at sinuntok, sinabi kay Abaddon na masyado siyang nagsasalita para sa isang taong masama. Sinabi ni Shider na dapat tumahimik si Abaddon habang si Shider, ang gwapong bayani, ay pupuksin siya. Sinabi ni Shider kay Abaddon na maghanda upang makakita ng isang bagay na talagang nakakatakot. Nang subukan ni Abaddon na tumugon, sinigawan siya ni Shider na tumahimik, hindi hinayaang magsalita si Abaddon. Nagpadala si Abaddon ng Stone Golem para salakayin si Shider, ngunit ang espada nito ay tumalbog sa isang mahiwagang hadlang na nakapalibot kay Shider, na ikinagulat ni Abaddon. Ipinahayag ni Shider na tatapusin niya si Abaddon ngayon. Nagsimula siyang gumawa ng isang malakas na spell nang ipadala ni Abaddon ang golem upang mamajetin. Ipinatawag ni Shider si Ifrit, isang maapoy na espirito na nagsimulang sunugin ang golem. Gumagawa si Shider ng Halloween spell, at pinasabog ang golem. Nagkomento si Gary na ang Halloween spell na ito ay mas makapangyarihan kaysa sa mga huling ginamit ni Shider.
Sinabi ni Abaddon na ang kanyang mga Ghost Knight na sumanib sa Stone Golem ay gagawin itong imyon sa kanyang kapangyarihan, at lilikha ng isang magkasalungat na kapangyarihan upang kontrahin ang kanyang pag-atake. Ang mga Knights ay muling nagpapasigla sa Golem na ginagawa itong mas malakas kaysa sa Halloween spell ni Shider. Si Shider ay naging mas malakas din. Inihagis niya ang kanyang pinakamalakas na fire spell kasama ng isa pang Halloween spell. Sa wakas ay sinisira nito ang Stone Golem. Nag-cheer si Yoka kay Shider at masaya ang lahat na lamang siya sa laban. Hinarap ni Shider si Abaddon. Nagpatawag siya ng mga fire spirit para hawakan ang mga Ghost Knight. Si Abaddon ay nagmasid sa pagkabigla habang ang kanyang hukbo ay nawasak. Sinisigawan niya si Shider na manatili at umatake gamit ang kanyang mga galame, ngunit sinunog ito ni Shider. Sinubukan muli ni Abaddon, ngunit sinunog din ni Shider ang mga galame na iyon. Sinabihan ni Shider si Abaddon na tumahimik, at sinimulang suntukin ang kanyang mukha ng paulit-ulit. Kahit na sinusuntok, China charge ni Abaddon ang kanyang Satan Ring. Sa palagay niya ay nagkamali si Shider na hindi siya pinatapos ng mahika. Kapag ganap nang na-charge ang singsing, plano ni Abaddon na maghiganti at magbukas ng black hole para sipsipin si Shider. Ngunit bago matapos ang pag-charge ng singsing, inihagis ni Shider ang kanyang nagninangas na espada, ibinato si Abaddon sa isang bato at pinaslang siya. Masaya si Jericho at ang mga pari na pinaslang ni Shider si Abaddon. Ang selyo ng Diyos ng pagkasira ay buo pa rin, kaya hindi ito maaaring bumangon at magdulot ng pagkawasak. Matapos talunin si Abaddon, nasaktan ng husto si Shider. Nawala ang apoy niya at bumagsak siya sa lupa, kalahati na lang ng katawan niya ang natitira. Tumakbo si Yoka na nag-aalala sa kanya. Sinabi sa kanya ni Shider na mayroon siyang huling sasabihin. Sinabi niya ang I love you kay Yoka, na sinasabing sila ni Lucio ay mamahalin siya magpakailanman. Pagkatapos ay ipinikit niya ang kanyang mga mata at ipinahinga ang kanyang ulo, at nagulat si Yoka. Sinusubukan niyang gisingin siya, umiiyak at nagmamakaawa na bumalik siya. Ang lahat ay malungkot, iniisip na si Shider ay nasawi, ngunit si Shider ay nagbibiro lamang, at nakangiti siyang yamakap kay Yoka. Napagtanto ang kanyang kalokohan, hinampad siya ni Yoka sa ulo. Nagsimula silang magtalo, ngunit pagkatapos ay ngumiti si Yoka at sinabing mahal niya siya. Habang pinupuri ni Yoka si Shider, sumabad si Abaddon. Sinabi niya na wala nang sapat na lakas si Shider para tapusin siya. Dahil naubusan ng enerhiya si Shider, inakala ni Abaddon na nanalo siya. Naghahanda si Abaddon na pasabugan si Shider, ngunit nakatayo si Yoka sa harapan, pinoprotektahan siya. Napansin ni Yoka na ang platform na kinaroroonan ni Abaddon ay hindi matatag. Sinubukan ni Shider na kumbensihin si Yoka na lumipat sa kaligtasan, ngunit sa halip ay nagsimula siyang tumakbo kay Abaddon, na iniiwasan ang kanyang mga galame. Patuloy na sumisigaw si Shider para tumigil si Yoka, ngunit huli na ang lahat. Tinulak niya ang isang bato, dahilan para bumagsak ang plataporma ni Abaddon. Parehong nahulog sina Yoka at Abaddon sa gilid ng mataas na bangin. Ito ang paraan ni Yoka sa pagprotekta at pagpapakita ng pagmamahal sa lahat. Si Yoka ay nahulog sa dagat, si Abaddon ay nahulog sa isang tuktok ng tore kung saan siya natusok. Maraming gray energy entity ang lumabas mula sa katawan ni Abaddon. Ang mga entidad na ito ay tinatawag na kadiliman. Sila ay biglang nagsimulang kumalat, na ginagawang madilim ang kalangitan sa araw na parang gabi. Ang madilim na ulap ay nagdadala ng kidlat na nagsisimulang sirain ang kastilyo. Ang mga taga-nayon na nanunood mula sa malayo ay nag-iisip na ito na ang katapusan nila, dahil ang kastilyo ay nawasak na may mga durog na nahuhulog sa lahat ng dako. Tumalon si Archie para kay Shider. Halos bumagsak sa kanila ang isang malaking bato, ngunit sumugod si Gary para harangan ito. Habang patuloy na kumikislap ang kidlat, lahat ng mahawakan nito ay nagsisimulang maglaho. Ang espiritu ni Shider ay umalis sa kanyang katawan at nakilala niya ang espiritu ni Yoka. Ang kanilang mga espiritu ay naging isa, magkasama magpakailanman. Nasira din ang selyo ni Lucio, at ang mga taga-nayon ay nanunood habang ang buong kastilyo ay nawasak sa isang malaking pagsabog.